Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang buong Fantastic Beasts film series ang mapapanood nyo mga Tagalog recap sa video na ito mga ka-chill. Mula sa Fantastic Beasts and Where to Find Them, Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald, at Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Isang wizard na nagngangalang Newt ay nakaupo sa tabi ng parke at nag-iisip tungkol sa kanyang paglalakbay papuntang New York. Habang nakaupo siya, biglang bumukas ang lock ng kanyang briefcase, ngunit agad niya itong isinara at sinabi sa nilalang sa loob na magpakalma dahil malapit na silang sumakay ng barko papuntang New York. Makalipas ang ilang oras, nakarating si Newt sa New York at pumila para ma-check ang kanyang mga papeles ng immigration authorities. Nang siya na ang sumunod, napansin ng opisyal na may British accent si Newt kaya tinanong kung ito ba ang kanyang unang beses sa New York. Pilit na iniiwasan ni Newt ang eye contact hanggat maaari, ngunit sinabi niya sa opisyal na ito nga ang kanyang unang beses. Biglang bumukas muli ang lock ng kanyang briefcase ngunit agad niya itong isinara. Tinanong ng opisyal kung ano ang laman ng briefcase, ngunit sinabi ni Newt na wala. Sa kabila nito, iginiit ng opisyal na tingnan ang loob, kaya nag-alala si Newt. Mabilis niyang pinahihit ang isang bahagi ng briefcase at nang suriin ng opisyal, damit lang ni Newt ang nakita. Pinayagan na siyang makaalis. Habang naglalakad sa kalsada, huminto siya sa harap ng isang bangko kung saan si Mary ay nangangaral laban sa mahika at sinasabi sa lahat na totoo ang mga wizard at witches, at may nilalang na nagtatago sa kanilang lungsod. Sinubukan ni Newt na lumapit para mas marinig si Mary, ngunit nabangga niya si Tina, isang babaeng opisyal ng Magical Congress of the United States o MCUSA na na-demote. Interesado si Newt sa sinasabi ni Mary, lalo na't namangha siya na alam nitong totoo ang mahika. Habang nakikinig siya, nabangga naman siya ni Jacob na papasok sa bangko. Nagsorry si Jacob, ngunit hindi ito pinansin ni Newt. Halos agad, tinawag ni Mary si Newt at tinanong kung isa rin ba siyang seeker na naghahanap ng katotohanan tungkol sa mahika. Sinubukan ni Newt na magbigay ng sagot na hindi makakaakit ng pansin, ngunit nakita niyang nakatakas ang isang nilalang mula sa kanyang bag ang Niffler na nagnanakaw ng kumikislap na barya mula sa mga tao. Agad na nagpaalam si Newt at sinundan ang Niffler papasok sa bangko. Palihim namang sumunod si Tina dahil naniniwala siyang may ginagawa itong kain na hinala. Pagpasok sa bangko, naupo si Newt sa tabi ni Jacob at sinimulang hanapin ang Niffler. Sinubukan maging magiliw ni Jacob at tinanong kung ano ang pakay niya sa bangko. Sagot ni Newt, pareho lang sa iyo. Nagulat si Jacob dahil ang pakay niya ay mag-loan para makapagtayo ng bakery. Bago pa siya makapagsalita, umalis si Newt nang makita ang Niffler. Nakita naman ni Jacob ang isang itlog na nahulog mula sa jacket ni Newt. Tinawag niya ito para kunin ang itlog, ngunit tinawag na siya ng secretary ng manager para sa loan interview. Itinago niya ang itlog sa bulsa at nagtungo sa opisina. Sa interview, binuksan ni Jacob ang kanyang suitcase at ipinakita ang mga pastry na ginawa niya. Ikinwento niya ang kanyang recipe at kung gaano kahalaga sa kanya ang pagtatayo ng bakery. Dapat mong subukan ang punch kiss. Sa kasamaang palad, hindi siya nabigyan ng loan at pinaalis mula sa opisina. Habang palabas, napansin niyang ang itlog sa kanyang bulsa ay malapit ng mapisa. Nagkataon, nakita niya si Newt na gumagalaw at hinahabol ang Niffler. Tinawag niya ito para kunin ang itlog. Malapit nang mahuli ni Newt ang Niffler, ngunit inilabas niya ang kanyang wand at ginamit ito para makalapit kay Jacob, na nagulat. Kinuha ni Newt ang itlog at pinanood itong mapisa bago niya itinago. Hindi maintindihan ni Jacob ang nangyari, ngunit nagpa siyang sundan si Newt habang patuloy nitong hinahabol ang Niffler. Pumasok ang nilalang sa vault at sinubukan itong buksan ni Newt gamit ang kanyang wand. Biglang dumating ang manager ng bangko at nakita si Jacob kasama si Newt. Sinabi niyang hindi siya makapaniwala na ang baker ay sinusubukang nakawan ang bangko para makakuha ng pera sa bakery. Sinubukan ipaliwanag ni Jacob na hindi niya alam ang nangyayari, ngunit ginamit ni Newt ang kanyang wand para i-freeze ang manager.
Binuksan niya ang vault at nahuli ang Niffler, saka ibinalik ito sa kanyang suitcase. Sa kasamaang palad, dumating ang mga pulis sa vault para hulihin si Note at Jacob, ngunit ginamit ng wizard ang kanyang wand para ay teleport silang dalawa palabas ng gusali. Naramdaman ni Jacob na sobra na ang nangyayari kaya ibinaba ni Note ang kanyang suitcase at pinakalma siya bago sabihin na kailangan niyang i-obliviate ang Baker para hindi nito maalala ang lahat ng nangyari. Habang sinusubukan ni Note na kunin ang kanyang wand mula sa bulsa, kinuha ni Jacob ang suitcase at tumakbo palayo dahil natakot siya sa maaaring mangyari. Nadismaya si Note sa ginawa nito, ngunit bago siya makaalis, nahuli siya ni Tina. Tinanong siya ni Tina kung sino siya at ano ang laman ng kanyang suitcase. Sinabi ni Note ang kanyang pangalan at na ang laman lang nito ay ang kanyang Niffler. Sinabi ni Tina na hindi dapat pinapalakad ang mga alaga sa lungsod, kaya humingi ng paumanhin si Note. Tinanong din niya kung binura na ba niya ang alaala ni Jacob, ngunit nang sabihin ni Note na hindi, ipinakita ni Tina na isa siyang opisyal ng MCUSA, isasama kita, sabi niya, dahil nilabag ni Note ang mga patakaran para sa mga wizard sa New York. Samantala, dumating si Graves, ang director ng Magical Security sa New York, sa isang lugar kung saan sinabi ng mga saksi na isang madilim na hangin ang sumira sa isang gusali. Habang ini-inspection niya ang paligid, biglang nag-crack ang pader at isang hindi nakikitang puwersa ang kumawala, gumapang sa ilalim ng kalsada, at sinira ito. Nagulat ang lahat, ngunit nang mas tumingin si Graves, nagsimula siyang magduda na may isang mapanganib na nilalang na nakawala. Maya-maya, iniulat niya ang nangyari sa isang investigative team. Sinabi ng president ng ahensya na si Madam Pickery na kailangan nilang mahanap ang nilalang bago magsimulang magtanong ang mga non-magical na tao sa lungsod. Pumasok si Tina kasama si Note para i-report na may kakaibang nilalang sa loob ng kanyang suitcase. Hindi ito pinansin ni Pickery at sinabi kay Tina na manatili sa kanyang posisyon bilang isang demoted officer. Dagdag pa niya, mas interesado na ngayon ang team sa mas malalaking isyu. Nadismaya si Tina, at kahit sinubukan niyang ipaglaban ang kanyang punto, tinawag niya si Madam President, ngunit pinauwi siya para siya na lang ang mag-asikaso sa violation ni Note. Pagdating nila sa kanyang desk, tiningnan ni Tina ang records ni Note at nakita niyang kamakailan lang itong naglakbay sa Equatorial Guinea. Ipinaliwanag ni Note na pumunta siya roon para iligtas ang ilang magical creatures na balak niyang isulat sa isang libro. Dagdag pa niya, kailangan matutunan ng mga tao na unawain ang mga nilalang at tretuhin sila ng maayos, sa halip na palaging isipin kung paano sila sisirain. Bago pa man makapagsalita si Tina, dumating si Graves sa kanyang desk at humingi ng karagdagang impormasyon tungkol sa kaso ni Note. Sinabi ni Tina na may kakaibang nilalang sa loob ng suitcase ni Note. Inutusan siya ni Graves na buksan ito. Agad naman itong ginawa ni Tina, ngunit laking gulat niya nang makita na puno lang ng mga pastry ang loob ng case. Doon napagtanto ni Note na si Jacob pala ang may dala ng kanyang tunay na suitcase. Samantala, nakarating si Jacob sa kanyang bahay at inilapag ang suitcase sa kama. Bigla niyang narinig ang kakaibang tunog mula rito. Nang buksan niya, hindi niya namalayang nakawala ang ilang nilalang na inaalagaan ni Note. Sa kasamaang palad, sinira nila ang gusali at inatake si Jacob. Habang si Tina ay nadismaya na ipinakita lang niya kay Graves ang isang kahon ng pastry, tinanong niya si Note kung bakit hindi na lang niya i-obliviate si Jacob. Hindi ako makapaniwala na hindi mo binura ang alaala ng tong iyon, sabi niya. Sagot ni Note, gagawin na sana niya, ngunit nag-aalala pa rin si Tina dahil maaari siyang masisi sa violation kung hindi mahanap si Jacob o ang suitcase. Habang naglalakad sila sa kalsada, biglang nakakita si Note ng isang gamo-gamo na lumilipad. Isa pala ito sa mga nilalang mula sa kanyang bag. Ngunit nang marinig niya ang mga sigaw ng tao, lumapit siya at nakita ang isang gusaling sira. Sinabi ng mga residente sa pulis na ang pinsala ay dulot ng gas explosion. Ngunit may isang lalaki na nagsabing nakakita siya ng kakaibang bagay na lumabas mula sa gusali. Bago pa niya mailantad ang magical community sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng mga nilalang na nakita niya, bigla siyang nakasinghot ng isang bagay na nagpawala ng kanyang alaala. Samantala, pumasok si Note sa apartment ni Jacob at inayos ang mga nasira. Sinuri niya ang kanyang suitcase at nakita niyang may ilang nilalang na nawawala. Dumating si Tina at nakita si Jacob na nakahandusay sa sahig, kagat ng isa sa mga nilalang ni Note. Natagpuan ni Note ang nilalang sa loob ng silid at ibinalik ito sa kanyang suitcase. Nagulat si Tina at nagtanong kung marami pa bang hayop ang nasa loob ng kahon. Sinabi rin niya kay Note na tulungan si Jacob. Sagot ni Note, magiging maayos ang Baker dahil hindi nakamamatay ang kagat. Mukha siyang masakit pero maayos din siya, hindi naman malala ang mga sugat ko. Nagpa siya si Note na i-obliviate si Jacob, ngunit pinigilan siya ni Tina.
Sinabi niyang kailangan niya si Jacob bilang witness. Dagdag pa niya, pareho silang pupunta sa kanyang bahay. Hindi maintindihan ni Not kung bakit kailangan pa niyang sumama, dahil may witness na si Tina, ngunit iginiit nitong tulungan siyang buhatin si Jacob papunta sa kanyang bahay. Samantala, isang lalaking nagngangalang Langdon ang nagdala kay Mary at sa kanyang mga adopted kids na sina Credence, Chastity, at Modesty para makipagkita sa kanyang ama na si Shaw Sr., may-ari ng pinakamalaking pahayagan sa lungsod. Habang nasa meeting si Shaw Sr. kasama ang kanyang anak na si Senator Shaw, ipinasok ni Langdon ang mga bisita sa opisina at sinabi sa kanyang ama na may malaking kwento si Mary. Idinagdag pa niya na naniniwala si Mary na ang mga kakaibang pangyayari sa lungsod ay dulot ng witchcraft. Hindi interesado si Shaw Sr. sa kwento, at sinabi rin ni Senator Shaw kay Langdon na paalisin si Mary at ang kanyang mga freaks mula sa opisina. Hindi natuwa si Langdon, ngunit hindi inalintanan ni Mary ang pag-alis. Bago siya umalis, sinabi niya kay Shaw Sr. na umaasa siyang magbabago ang kanyang pananaw sa hinaharap. Umaasa kami na magbabago ang isip ninyo, Ginoong Shaw, sabi niya habang lumalabas kasama ang kanyang mga anak. Nahulog ni Credence ang isang flyer ng grupo ni Mary sa sahig, ngunit tinawag siya ni Senator Shaw para pulutin ito. Tinawag pa niya si Credence na freak at sinabing nararapat lang siya sa basurahan. Nalungkot si Credence sa narinig ngunit umalis siya ng tahimik. Maya-maya, nakipagkita siya kay Graves sa isang lihim na sulok ng lungsod. Tinanong siya ni Graves kung nahanap na ba niya ang hinahanap. Ngunit sinabi ni Credence na hindi pa. Napansin ni Graves na malungkot si Credence kaya tinanong kung muli ba siyang binugbog ng kanyang abusadong ina. Sagot ni Credence, hindi iyon ang dahilan, at tinanong niya si Graves kung sa tingin nito ay isa siyang freak. Sagot ni Graves, hindi, at kung ganoon ang tingin niya ay hindi niya bibigyan si Credence ng espesyal na gawain. Binanggit ni Credence na kailangan niyang malaman kung ang hinahanap ni Graves ay isang lalaki o babae. Sagot ni Graves, hindi niya alam ang kasarian ng bata, ngunit ipinakita sa kanyang vision na si Credence ang susi para mahanap ang taong iyon. Nangako si Graves na tutulungan si Credence na makapasok sa wizarding community kapag natapos niya ang kanyang misyon. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating si Tina sa bahay kasama si Not at Jacob. Ipinakilala niya sila sa kanyang kapatid na si Queenie, na agad namang naakit kay Jacob kahit ipinagbabawal ng batas ng MCUSA ang relasyon ng mga witches sa mga non-magical na tao. Masaya si Queenie na may mga bisita at naghanda siya ng pagkain para sa kanila. Habang kumakain sila, nanatili si Not malapit sa pintuan dahil gusto niyang umalis para hanapin ang iba pa niyang nawawalang nilalang. Ngunit nakumbinsi siya ni Tina na sumama sa hapunan. Pagkaraan ng ilang sandali, iminungkahi ni Not na umalis sila ni Jacob para makahanap ng matutuluyan sa gabi, ngunit sinabi ni Tina na may bakanteng kwarto sa kanyang apartment. Kahit hindi interesado, pumayag si Not na manatili sa kwarto kasama si Jacob. Nang sila na lang ang naiwan, inilapag ni Not ang kanyang suitcase at laking gulat ni Jacob nang makita niyang pumasok si Not sa loob nito. Tinawag siya ni Not na sumunod, at nang pumasok si Jacob, nakita niya ang isang silid kung saan kinuha ni Not ang isang antidote at tinulungan siyang linisin ang kagat sa kanyang leeg. Habang nagbubuhos si Not ng kumikislap na asol na likido sa isang bote, tinanong siya ni Jacob kung ano iyon. Sagot ni Not, ang serum ay mula sa isang nilalang na ang venom ay nakakatulong para burahin ang masasamang alaala. Naguguluhan pa rin si Jacob kaya dinala siya ni Not sa isang lugar kung saan nakita niya ang nilalang na tinatawag niyang si Frank. Nagulat si Jacob sa nakita at napagtanto niyang ang suitcase ni Not ay parang ligtas na tirahan para sa mga magical creatures. Ipinaliwanag ni Not na iniligtas niya si Frank sa Egypt habang ito ay ibinibiyahe ng ilegal. Dagdag pa niya, si Frank ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Amerika, dahil ang natural na tirahan nito ay nasa Arizona. Tinanong ni Jacob kung ano ang ginagawa ni Not sa mga nilalang. Sagot ni Not, inililigtas, inaalagaan, at pinoprotektahan niya ang mga ito. Dagdag pa niya, sinusubukan din niyang hikayatin ang kapwa wizard na maging mabait sa mga magical creatures. Pagkatapos nito, nakilala ni Jacob ang iba pang nilalang, kabilang ang isang grasshopper na nagngangalang Pikat na palaging kumakapit kay Not. Habang gumagalaw si Jacob sa loob ng suitcase, nakita niya ang isang madilim na parasite sa isang espesyal na silid. Bago pa niya ito mahawakan, pinigilan siya ni Not at ipinaliwanag na ito ay isang Obscurious. Bago pa makapagtanong si Jacob ng iba pa, sinabi ni Not na kailangan niyang hanapin ang mga nawawalang nilalang bago sila masaktan. Tinanong niya si Jacob kung saan makikita ang isang nilalang na mahilig sa mga puno at malawak na kapatagan. Sagot ni Jacob, tiyak na nasa Central Park iyon.
Agad na sinabi ni Not na kailangan nilang pumunta roon, ngunit nag-alinlangan si Jacob dahil hindi maganda na umalis sila nang hindi nagsasabi sa mga babae. Ipinaliwanag ni Not na kapag nalaman ng mga babae na magaling na siya, i-obliviate siya dahil iyon ang patakaran. Dahil gusto pa rin ni Jacob na manatili ang kanyang alaala, nagpa siya siyang sumama kay Not. Samantala, umuwi si Credence mula sa kanyang lihim na pagkikita kay Graves. Hindi natuwa si Mary at tinanong siya kung saan siya galing. Nagsinungaling si Credence, kaya, sinabi ni Mary na maghintay siya sa kanyang silid para parusahan. Sa kabilang banda, naglakad sina Not at Jacob sa lungsod papunta sa parke. Sa daan, nakita ni Not ang Niffler sa loob ng isang jewelry store at agad niya itong hinabol. Ngunit mahirap hulihin ang nilalang, kaya nagbigay ito ng matinding abala. Sa huli, nahuli rin ni Anne ang Niffler, ngunit dumating ang mga pulis at inakusahan silang nagnanakaw. Habang hindi nila may pagtanggol ang kanilang sarili, biglang dumaan ang isang leon at nagulat ang mga pulis. Ginamit ni Not ang kanyang wand para ay teleport silang dalawa palayo sa eksena. Samantala, napansin ni Tina at Queenie na wala na ang mga lalaki at nag-isip kung saan sila pumunta. Sa parke, natagpuan ni Not at Jacob ang huling nilalang isang napakalaking rhino. Habang sinusubukan ni Not na paamuin ito, biglang tinarget ng rhino si Jacob. Bago pa siya mapatay, iniligtas siya ni Not at natrap ang rhino sa loob ng kanyang suitcase. Nagpasalamat si Jacob kay Not, at sinabi ng wizard na kailangan na lang nilang hanapin ang huling nilalang na nakatakas. Dalawa na ang tapos, isa na lang ang natitira. Pagpasok nila sa loob ng suitcase para tingnan ang mga hayop, dumating si Tina sa parke at ikinulong sila sa loob bago dalhin ang suitcase. Samantala, sa isang town hall meeting kung saan nagsasalita si Senator Shaw tungkol sa kanyang kampanya, biglang namatay ang mga ilaw sa lungsod. Nakita ito ni Tina at nagtataka kung ano ang nangyayari. Ang hindi nakikitang puwersa ay pumasok sa meeting at pinatay si Senator Shaw, saka pinunit ang isa sa kanyang mga poster. Pagkaalis ng nilalang, nagulat ang lahat ng tao. Napagtanto ni Langdon na maaaring may kinalaman ito sa magical community na binanggit ni Mary. Pagbalik sa headquarters ng MCUSA, dumating si Tina at pinutol ang council meeting para i-report na may wizard na nagdala ng kakaibang nilalang sa lungsod. Pinagalitan siya ni Pickery dahil ngayon lang siya nagbigay ng impormasyon matapos may mamatay. Tinanong siya kung ano ang ebidensya. Ibinaba ni Tina ang suitcase at tinapik ito para lumabas ang mga lalaki. Biglang lumabas si Not at Jacob at nakita ang kanilang sarili sa gitna ng council meeting. Nakilala si Not bilang wizard mula sa London, ngunit nang tanungin kung sino si Jacob, sinabi ni Tina na isa siyang non-magical. Nagulat ang lahat sa silid. Sinisi ni Pickery si Not dahil sa kanyang mga nilalang na umano'y pumatay kay Senator Shaw, ngunit mariin niyang itinanggi ito. Habang tinitingnan ang bangkay, sinabi niyang wala sa kanyang mga nilalang ang makakagawa nito. Dagdag pa niya, ang marka sa katawan ng senador ay patunay na pinatay siya ng isang Obscurious. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Not, ngunit iginiit ni Madam Pickery na nagsisinungaling siya dahil wala ng Obscurious sa Amerika sa loob ng maraming taon. Inakusahan pa niya si Not na nagsisinungaling para protektahan ang kanyang mga nilalang. Kaya inutusan niya si Graves na kunin ang suitcase at arestuhin ang wizard mula London, pati na rin si Jacob at si Tina. Nakiusap si Not na huwag saktan ang kanyang mga nilalang, ngunit sinabi ni Pickery na siya ang magpapasya kung ano ang gagawin sa kanila. Dinala sila sa selda, at doon humingi ng paumanhin si Tina kay Not dahil dinala niya ang mga alaga nito sa council meeting. Tinanong ni Jacob kung ano ang Obscurious, at ipinaliwanag ni Tina na isa itong madilim na puwersa na umaatake sa mga tao at biglang nawawala. Dagdag pa niya, matagal nang wala nito. Ngunit sinabi ni Not na nakakita siya ng isa sa Sudan 3 buwan na ang nakalipas. Nagulat si Tina sa narinig, at ipinaliwanag ni Not na ang Obscurious sa Sudan ay kumontrol sa isang batang babae. Ganito raw karaniwang kumukuha ng host ang Obscurious, at wala pang Obscurest na nabuhay ng lampas sa edad na 10. Maya-maya, ipinatawag sila ni Graves sa interrogation room para sagutin ang ilang tanong. Iginiit ni Not na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Senator Shaw.
Ngunit ipinakita ni Graves ang obscurious na nakuha mula sa kanyang suitcase. Agad na ipinagtanggol ni Note ang sarili at sinabi kay Tina na hiwalay na niya ang obscurious mula sa batang Sudanese nang sinubukan niyang iligtas ito. Dagdag pa niya, walang silbi ang obscurious kung wala itong host, kaya hindi ito makakasakit ng kahit sino. Ngunit naniniwala pa rin si Graves na nagsisinungaling siya. Sinentensyahan ni Graves si Note ng kamatayan, at sinabi rin niyang papatayin si Tina dahil tinulungan niya ang wizard. Sinabi ni Note na wala namang ginawang mali si Tina, ngunit hindi siya pinakinggan. Habang malapit na silang ipatupad ang hatol, naramdaman ni Queenie ang nangyayari at agad siyang nagtungo sa MCUSA. Pagpasok niya, nakita niyang dinadala si Jacob para burahin ang kanyang alaala. Nakiusap siya na ang humawak kay Jacob, at nang payagan siya, sinabi niya kay Jacob na nararamdaman niya kapag nasa panganib si Tina. Kailangan niyang iligtas ang kanyang kapatid. Tinanong niya si Jacob kung nasaan ang suitcase ni Note, at sinabi nitong nasa opisina ni Graves. Dahil dito, palihim silang pumasok sa opisina ni Graves para nakawin ang suitcase habang wala siya roon. Samantala, tinulungan ni Pickett si Note na talunin ang mga agent sa execution room. Nailigtas din ni Note si Tina mula sa pagkahulog sa isang pool ng kemikal na nakalaan para tunawin ang kanyang katawan. Pagkatapos nilang makatakas, nakasalubong nila sina Queenie at Jacob. Sinabi ni Queenie na pumasok sila sa suitcase para mailabas niya sila mula sa gusali. Sa kabilang banda, sinimulan ng seryosohin ni Credence ang kanyang gawain at pinaghihinalaan niyang si Modesty ang batang hinahanap ni Graves. Ang mga adopted kids ni Mary ay binigyan ng flyers para ipamahagi sa mga tao sa lungsod. Lumabas si Modesty at ipinamudmod ang mga ito sa kanyang lugar. Maya-maya, muling nakipagkita si Graves kay Credence para humingi ng progress report. Napansin niyang muli na binugbog si Credence ng kanyang ina, kaya ginamat niya ito at sinabing pagbabayaran ni Mary ang kanyang mga kasalanan kapag natapos ang misyon. Binigyan niya si Credence ng isang kwintas at sinabi na tapikin ang pendant kung may bagong impormasyon. Dagdag pa niya, ang batang hinahanap niya ay may sakit at kailangan niyang tulungan ito agad. Samantala, nakatakas sina Note at Tina mula sa MCUSA sa tulong ni Queenie. Sinabi ni Tina na kailangan nilang hanapin ang mga nawawalang nilalang ni Note para hindi sila masisi sa pagkamatay ni Senator Shaw. Sagot ni Note, isa na lang ang natitirang nilalang na nawawala, ngunit paminsan-minsan ay nagiging invisible ito. Habang iniisip nila kung saan ito mahahanap, iminungkahi ni Tina na puntahan ang dati niyang informant na si Nerek, na nagbebenta ng mga nilalang. Pagdating nila sa bar ni Nerek, tinanong ni Note si Tina kung bakit siya na-demote. Ipinaliwanag ni Tina na inatake niya si Mary dahil palaging binubugbog nito si Credence. Dagdag pa niya, binalaan din siyang lumayo kay Mary at sa mga anak nito. Maya-maya, dumating si Nerek at tumangging magsabi ng kahit ano maliban na lang kung ibibigay sa kanya si Pickett bilang kapalit. Ayaw ni Note na iwan si Pickett, ngunit dahil nagpumilit si Nerek, wala siyang nagawa. Kinuha ni Nerek si Pickett at sinabi kay Note kung saan niya mahahanap ang invisible na nilalang. Bago pa man makaalis si Note at ang iba, lumabas na tumawag na pala si Nerek ng mga opisyal ng MCUSA para arestuhin ang mga tumatakas. Nagulat si Note at Tina sa ginawa nito, ngunit agad nilang binugbog si Nerek, kinuha muli si Pickett, at umalis kasama sina Queenie at Jacob. Samantala, natagpuan ni Credence ang isang magic wand sa ilalim ng kama ni Modesty. Tinanong niya kung para saan ito at saan niya nakuha. Nakita ni Mary ang wand sa kanya at inisip na para kay Credence iyon, kaya sinimulan niya itong sinira. Ngunit ipinagtanggol ni Modesty si Credence at sinabing sa kanya ang wand. Hindi naniwala si Mary, ngunit biglang nahulog ang sinturon mula sa kanyang kamay at nang subukan niyang pulutin, gumalaw ito palayo sa kanya. Laking gulat ni Mary nang lumitaw ang obscurious sa silid, pinatay siya, at saka umalis ng gusali. Maya-maya, dumating si Graves sa bahay at nakita ang pinsala pati na ang bangkay ni Mary. Tinanong niya si Credence kung nasaan ang kanyang kapatid, ngunit humingi muna ng tulong si Credence. Mas inuna ni Graves ang paghahanap kay Modesty. Dinala siya ni Credence sa lugar kung saan madalas magpalipas ng oras si Modesty. Habang naghahanap, sinabi ni Graves na wala nang silbi si Credence. Wala na akong pakialam sa iyo. Dagdag pa niya, kahit may magical ancestry si Credence, wala naman itong kapangyarihan kaya walang silbi. Ang gantimpala raw niya ay ang pagkamatay ni Mary, at dahil nakuha na iyon, wala nang halaga si Credence. Labis na nadismaya si Credence at nakaramdam ng pagtataksil.
Nang makita ni Graves si Modesty, sinabi niyang huwag matakot dahil naroon siya kasama ang kapatid. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsimulang mag-crack ang ilang bahagi ng gusali. Binuwag ni Credence ang dalawang pader at ipinakita kay Graves na siya mismo ang obscurist. Nagulat si Graves at mabilis na sinubukang paniwalain si Credence na hindi niya ibig ang mga sinabi kanina. Ngunit sagot ni Credence, hindi na niya siya pinagkakatiwalaan at pakiramdam niya ay niloko siya. Akala ko talaga kaibigan kita. Bago pa makapagsalita si Graves, lumipad si Credence palabas ng gusali bilang obscurious. Nakita ito ni Note mula sa bubong ng gusaling kinaroroonan niya kasama sina Tina, Queenie, at Jacob. Sinabi niyang ito ang pinakamakapangyarihang obscurious na nakita niya, ngunit naniniwala siyang kaya niyang iligtas ang host. Ibinigay niya ang kanyang suitcase kay Tina at sinabing alagaan ang kanyang mga nilalang kung sakaling hindi siya makabalik. Nagulat si Tina at iniabot ang case kay Queenie bago siya sumunod kay Note. Patuloy na sinisira ni Credence ang paligid at sinubukan siyang pagkalmayan ni Graves. Tinawag pa niya si Credence na isang himala at sinabing marami silang magagawa ng magkasama. Narinig ito ni Note at sinabi kay Tina na si Credence mismo ang host. Nagulat si Tina dahil hindi bata si Credence. Ngunit ipinaliwanag ni Note na marahil nakaligtas siya dahil mas lumakas ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Tina kay Note na iligtas si Credence habang siya naman ang magdi-distract kay Graves. Patuloy na gumalaw si Credence sa paligid at pinigilan ni Tina si Graves na sundan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakalusot si Graves at muling sinubukang hanapin si Credence. Samantala, nagsimulang barilin ng mga pulis si Credence ngunit pinatay niya silang lahat at nagdulot ng matinding pagkasira bago tumakbo papasok sa isang tunnel. Nakita ito ni Graves at agad niyang inutusan ang kanyang mga opisyal na gumawa ng barrier para isara ang lugar. Nakapasok si Note bago tuluyang bumaba ang barrier at tumakbo sa loob ng tunnel para hanapin si Credence. Nang makita niya ito, sinabi ni Note na nakilala na niya ang isang taong katulad ni Credence sa Sudan at nailigtas niya iyon. Sinabi niyang kaya rin niyang iligtas si Credence. Ngunit bago siya makalapit, inatake siya ni Graves. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Note, ngunit lumipad palabas si Credence at pumaitaas sa langit bago basagin ang bubong ng tunnel. Nakita ito ng lahat sa labas, at sinabi ni Shaw Sr. na gusto niyang patayin si Credence dahil sa pagpatay sa kanyang anak. Naroon na rin si Pickery at ang kanyang mga agent, at nadismaya silang makita na maraming non-magical ang nakakita ng ebidensya ng mahika sa lungsod. Sa loob ng tunnel, muntik nang atakihin ni Credence sina Graves at Note, ngunit dumating si Tina at sinabi sa kanya na tumigil. Sinabi niyang matutulungan nila siya, ngunit sinabi ni Graves kay Credence na huwag siyang pakinggan. Mas naging kalmado si Credence sa harap ni Tina, at nang tanggapin niya ang alok nito, dumating si Pickery at ang kanyang mga agent para patayin ang obscurious. Sinabi ni Graves na huwag nila itong gawin, ngunit inutusan pa rin ni Pickery ang kanyang mga agent na patayin si Credence. Nang mawala si Credence, sinabi ni Graves na nagkamali si Pickery, ngunit sagot nito, kailangan nilang sundin ang batas at patayin siya dahil pumatay siya ng isang non-magical. Sinabi ni Graves na mali ang kanilang mga batas at hindi dapat nila ginagawa ang ganitong bagay. Habang papalayo siya, inutusan ni Pickery ang kanyang mga agent na huwag siyang hayaang makaalis. Bumalik si Graves at inatake siya. Pinrotektahan siya ng kanyang mga agent, ngunit bago pa niya mabasag ang barrier, nagsanib puwersa sina Note at Tina para itali ang kanyang mga kamay at arestuhin siya. Ginamit ni Note ang kanyang wand para ipakita ang tunay na mukha ni Graves, at lumabas na si Grindelwald pala ang naganyong Graves para makuha ang obscurious. Lumapit si Pickery kay Grindelwald at sinabi nitong gagawin nila ang lahat para pigilan siya. Pagkatapos siyang dalhin palayo, dumating sina Queenie at Jacob sa eksena para salubungin sina Tina at Note. Sinabi ni Pickery na lantad na ang mundo ng mahika dahil imposibleng i-obliviate ang lahat ng tao sa lungsod. Ngunit sagot ni Note, posible ito, at pinalabas niya si Frank para gamitin ang venom nito sa pag-obliviate ng lahat. Lumipad si Frank sa langit at nang magsimulang umulan, nakalimutan ng lahat ng non-magical ang kanilang nakita. Inayos ng magical community ang lahat ng pinsala para muling maging malinis ang lungsod. Nagpasalamat si Pickery kay Note ngunit sinabi niyang kailangan niyang ilabas ang kanyang suitcase mula sa New York. Sagot ni Note, gagawin niya iyon. Ngunit bago umalis ang mga agent, naalala ni Pickery na hindi pa nila na-obliviate si Jacob. Nakiusap sina Note, Tina, at Queenie para sa kanya, ngunit sinabi ni Pickery na walang exception. Nalungkot si Jacob at nagpaalam sa kanila. Habang lumalabas siya sa ulan, nakalimutan niya ang lahat ng nangyari. Nawala rin si Note kasama sina Tina at Queenie. Kinabukasan, nabangga ni Note si Jacob sa kalsada at palihim na ipinagpalit ang kanilang suitcase. Hindi alam ni Jacob kung sino ang bumangga sa kanya, ngunit nang mapansin niyang mabigat ang kanyang suitcase,
Binuksan niya ito at nakita ang ilang silver shells sa loob. Nakakita rin siya ng isang sulat mula sa isang Good Samaritan na nagsabing gamitin niya ang mga shells bilang collateral para sa loan na gusto niyang kunin upang makapagtayo ng bakery. Masayang-masaya si Jacob at agad siyang nagtungo sa bangko. Pagkaraan, nagpasalamat si Tina kay Not dahil natulungan siyang maibalik ang kanyang trabaho. Sagot ni Not, ginawa lang niya ang tama. Habang papasakay siya ng barko pabalik sa London, sinabi niyang dadalan niya si Tina ng kopya ng kanyang libro kapag natapos na ito. Maya-maya, nakapagbukas na si Jacob ng bakery at araw-araw ay marami siyang customer. Isang araw, dumating si Queenie para bumili ng pastry. Napansin ni Jacob na nakatitig siya sa kanya, at kahit hindi na niya maalala kung sino si Queenie, muli siyang naakit sa kanya. Nagsisimula ang pelikula kay Gellert Grindelwald, isang makapangyarihang wizard na nakakulong sa selda matapos siyang maaresto dahil sa malawakang karahasan, teror, at kaguluhan sa kanyang pagtatangkang lumikha ng bagong kaayusan para sa mga wizard. Ngayon ay nasa kustodiya ng MACUSA, ang Magical Congress of the United States of America. Dumalaw sa kanya ang dalawang kinatawan ng MACUSA, si Mr. Spillman at ang presidente, na si Serafina Peary. Nakahanda na ang bilanggo para sa paglilipat upang harapin ang pagliliti sa kanyang mga krimen. Habang naglalakad sila sa pasilyo ng kulungan, lumapit si Mr. Abernathy at ipinaalam na handa na si Grindelwald para sa transfer. Sumilip ang grupo sa peephole ng selda at napansin ni Spillman ang matinding antas ng seguridad. Ipinaliwanag ni Presidente Pierre na siya ay nakakulong sa maximum security prison dahil sa kanyang napakalakas na kapangyarihan. Bukod pa rito, pinutol nila ang kanyang dila dahil sa kanyang kakayahang manghikayat gamit ang salita. Matapos ang kanilang pag-uusap, inilabas si Grindelwald mula sa selda upang ilipat gamit ang isang matibay na karwahe na pinalakas ng mahika at binabantayan ng maraming horror. Ngunit, sa kalagitnaan ng biyahe, lumabas na ang lalaking nasa karwahe ay si Abernathy na nagkunwaring Grindelwald, at ang totoong Grindelwald ay nagkunwaring si Abernathy sa labas. Inatake ni Abernathy si Spillman at ang iba pa, habang ginamit ni Grindelwald ang kanyang makapangyarihang mahika laban sa mga horror na nagbabantay. Nang subukan ni Spillman na gamitin ang kanyang wand, natuklasan niyang sa halip na wand ay nasa loob ng kahon ang chupacabra ni Grindelwald na si Antonio. Nabawi ni Antonio ang kanyang naputol na dila mula kay Spillman habang kinuha ni Grindelwald ang kontrol ng karwahe at pinalipad ito sa gitna ng malakas na bagyo. Bumaha ang loob ng karwahe at nalunod ang mga sakay, kabilang si Antonio, ngunit sinagip siya ni Grindelwald sa huling sandali. Pagkaraan, itinapon ni Grindelwald si Spillman palabas ng karwahe ngunit ibinalik ang kanyang wand upang makaligtas siya. Magkasamang nakatakas sina Abernathy at Grindelwald. 3 buwan ang lumipas, si Newt Scamander ay nasa British Ministry of Magic kasama ang kanyang alagang si Picat. Habang naglalaro siya kasama si Picat, dumating si Little Lestrange, ang dati niyang kaklase at kasintahan ng kanyang kapatid na si Theseus. Sinabi ni Lita na handa na sila para sa kanyang appeal. Tinanong ni Newt kung bakit naroon si Lita, at sagot nito ay bahagi iyon ng pagiging pamilya ng ministry. Inimbitahan siya ni Lita sa hapunan ngunit tumanggi si Newt, sinabing abala siya. Iginiit ni Lita na gusto nilang dalawa ni Theseus na sumama siya. Habang nag-uusap sila, dumating si Theseus at nabanggit ni Lita na pinag-uusapan nila ang hapunan. Hinikayat ni Theseus si Newt na maging bukas ang isip sa kanyang apil at dinala siya sa silid kung saan naghihintay ang mga ministro. Naroon si Newt upang iapela ang pagbawi ng pagbabawal sa kanyang international travel. Ipinaalala ng mga ministro kay Newt na siya ay pinagbawalan matapos magdulot ng matinding pinsala sa New York. Pagkatapos, inalok siya ng isang kasunduan, aalisin ang ban kung sasali siya sa ministry, partikular sa departamento ng kanyang kapatid. Tumanggi si Newt at ipinaliwanag na iba ang kanyang talento at hindi iyon angkop sa ministry. Isa sa mga ministro, si Guzman, ay nagsalita tungkol sa maselang kapayapaan sa pagitan ng mundo ng mga wizard at ng mga hindi wizard, na nais sirain ni Grindelwald. Dagdag pa niya, maraming tao ang nakikita si Grindelwald bilang isang bayani. Ngunit ang tunay na layunin ni Grindelwald ay gamitin ang isang binatang si Credence Barebone, na sinasabing huling pure-blood wizard, upang patayin ang kanyang kapantay na si Professor Albus Dumbledore. Nagulat si Newt nang marinig na buhay pa si Credence, dahil akala niya ay napatay na ito ng MACUSA. Ipinaliwanag ng mga ministro na nakaligtas si Credence at ngayon ay nagtatago sa Paris. Hiniling nila kay Newt na sumama kay Theseus upang hanapin at patayin si Credence.
Sa narinig, tumayo si Not at tumangging makisali. Hindi rin tinanggap ang kanyang kahilingan na maibalik ang kanyang pasaporte. Sinundan siya ni Theseus at sinubukang kumbansihin na magbago ng isip, ngunit nanatiling matatag si Not. Bago sila maghiwalay, binalaan siya ni Theseus na babantayan ng ministry ang bawat galaw niya. Samantala sa Paris, inatake ni Grindelwald ang isang pamilya at inangkin ang kanilang bahay. Pagkatapos makuha ang kontrol, tinipon niya ang kanyang mga tagasunod at ipinaliwanag ang kanyang plano, itatag ang kataas-taasang kapangyarihan ng mga wizard laban sa mga hindi wizard. Ipinahayag niya ang intensyon na gamitin si Credence upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Ipinadala ni Grindelwald ang isa sa kanyang mga tauhan upang lapitan si Credence at makipag-alyansa. Habang nag-uusap sila, may narinig na tunog mula sa silid. Pumunta si Grindelwald at ang kanyang tagasunod na si Vinda, at nakita nila ang isang bata na nakaupo sa sahig. Walang pag-aalinlangan, umalis si Grindelwald sa silid at pinatay ni Vinda ang bata. Samantala, nagtungo si Not upang makipagkita kay Albus Dumbledore, isang makapangyarihan at idinagalang na wizard. Habang naghihintay si Not, lumitaw ang isang mahiwagang guwantes na nakalutang sa hangin at nag-alok ng pakikipagkamay. Nang hawakan ito ni Not, bigla siyang iniangat at dinala sa bubong ng isang gusali kung saan naghihintay si Dumbledore. Ikinwento ni Not kay Dumbledore ang kanyang naging pagpupulong sa ministry at tiniyak na hindi niya binanggit ang papel ni Dumbledore sa pagpapadala sa kanya sa New York. Ibinahagi ni Dumbledore ang impormasyon tungkol kay Credence, na maaaring siya ang matagal nang nawawalang kapatid ni Little Lestrange at isang pure-blood wizard. Ipinaliwanag ni Dumbledore na nais niyang iligtas si Credence. Naniniwala siyang ang pagkakahanap ng tunay na pamilya nito ay makakatulong upang magamot ang kanyang obscurest condition. Sinabi ni Dumbledore na si Not ang pinakamainam na pag-asa ni Credence. Ibinigay niya kay Not ang isang card na may address ng isang dating kaibigan sa Paris, na nagsilbing ligtas na bahay na maaari niyang gamitin. Tumutol si Not, pinaalala na siya ay pinagbawalan sa international travel at maaaresto kung aalis siya ng bansa. Sa kabila ng pagsubok ni Dumbledore na kumbansihin siya, tumanggi si Not. Tinanggap ni Dumbledore ang kanyang sagot at naglaho, ngunit muling lumitaw ang mahiwagang guwantes at inilagay ang card sa bulsa ni Not. Pagkaraan, bumalik si Not sa kanyang bahay at binati ang kanyang assistant na si Bunty. Lumusong siya sa tubig ng kanyang mahiwagang enclosure upang pakainin ang isa sa mga nilalang na inaalagaan niya. Oy, Bunty! Habang magkasama nilang inaalagaan ang nilalang, nakarinig sila ng ingay sa labas. Sinabi ni Not kay Bunty na umuwi na, at siya naman ay umakyat upang imbestigahan, papasok sa kanyang living room. Nagulat si Not nang makita ang kanyang matagal ng kaibigan na si Jacob kasama ang kasintahan nitong si Queenie, na kapatid ni Tina. Si Jacob ay isang nomad at si Queenie ay isang witch, kaya bawal ang kanilang relasyon sa ilalim ng batas ng mga wizard na nagbabawal ng ugnayan sa pagitan ng nomad at wizard. Habang binabati sila ni Not, napansin niyang dapat ay na-obliviate na si Jacob. Tumingin siya sa likod nila para hanapin si Tina, ngunit sinabi ni Queenie na silang dalawa lang ang naroon at inalok siyang maghanda ng hapunan. Sa hapunan, ipinaliwanag ni Queenie na hindi sila nag-uusap ni Tina dahil plano niyang pakasalan si Jacob, na siyang naging dahilan ng kanilang alitan. Ipinakita niya kay Not ang isang artikulo na nagsasabing engaged daw sila ni Little Lestrange. Sinabi ni Queenie na nakita ni Tina ang artikulo at naniwala, kaya nagsimula itong makipag-date sa iba. Habang nag-uusap sila, ibinunyag ni na Jacob at Queenie na naroon sila sa London upang magpakasal. Napansin ni Not na kakaiba ang kilos ni Jacob at agad niyang natuklasan na nakulam siya ni Queenie. Binasa ni Queenie ang isip ni Jacob at nag-usap sila ng telepathically, ngunit itinanggi ni Queenie na nakulam niya si Jacob. Sa kabila ng pakiusap ni Queenie, nagpa siya si Not na alisin ang spell kay Jacob. Ipinaliwanag niya na kung gusto talagang pakasalan ni Queenie si Jacob, dapat ay mula iyon sa kanyang sariling kagustuhan at hindi dahil sa mahika. Inalis ni Not ang spell at bumalik sa tamang ulirat si Jacob. Binati siya ni Not sa kanyang engagement, ngunit naguluhan si Jacob dahil wala siyang maalala na pumayag siyang magpakasal. Nang maunawaan ang sitwasyon, nag-impake si Queenie at umalis ng bahay. Ngayon na malinaw na ang isip ni Jacob, nagtanong siya kung nasaan siya. Ipinaliwanag ni Not na nasa London sila. Nagpanik si Jacob at agad na hinabol si Queenie. Naabutan niya ito na umiiyak at tinanong kung bakit siya nagagalit.
Sinabi ni Queenie na bakit mali para sa kanila na magpakasal. Sinubukan ni Jacob na pakalmahin siya at ipinaliwanag na hindi niya kayang hayaan si Queenie na malagay sa panganib na maaresto. Ipinaalala niya na kapag sila ay nagpakasal at nadiskubre, makukulong si Queenie dahil sa paglabag sa batas ng mga wizard. Sa sobrang sakit, tinawag ni Queenie si Jacob na duwag. Isa sa atin ang dapat maging matapang, at ikaw ay duwag, sabi niya. Dahil sa galit, tinawag naman siya ni Jacob na baliw. Nasaktan si Queenie sa kanyang sinabi at idineklara na hahanapin niya ang kanyang kapatid. Bago pa siya mapigilan ni Jacob, nawala si Queenie, iniwan siyang nagmamakaawa at wasak ang puso. Bumalik si Jacob kay Note at sinabi na nalaman niyang nasa Paris si Tina at malamang naroon na rin si Queenie. Dahil si Tina ay naghahanap kay Credence, nagpasya silang dalawa na magtungo sa Paris. Bago umalis, nagsulat si Note ng isang note para kay Bunty na ipinaliwanag na pupunta siya sa Paris. Pagkatapos, nagsimula na silang dalawa sa kanilang paglalakbay. Samantala sa Paris, nagtatrabaho si Credence sa Circus Arcanus kasama ang kanyang kaibigan na si Nagini, isang malediktes. Pareho silang naghahanap ng kasagutan tungkol sa tunay na ina ni Credence. Kinausap ni Credence si Nagini at sinabi na tatakas sila ngayong gabi. Ngunit naputol ang kanilang usapan nang dumating si Skender, ang host ng circus. Inutusan niya si Nagini na maghanda para sa palabas, inilagay siya sa loob ng kulungan at ipinakita sa mga manunood. Ipinaliwanag ni Skender na si Nagini ay may blood curse na kalaunan ay tuluyan siyang magiging ahas. Inutusan ni Skender si Nagini na mag-transform at sumunod siya, naging ahas habang pinapanood ng mga tao. Gumawa ng gulo si Credence malapit sa kulungan upang makatakas si Nagini. Tumakas silang dalawa mula sa circus. Dumating si Tina, na matagal nang naghahanap kay Credence, at tinawag siya, ngunit nakatakas na sina Credence at Nagini sa dilim ng gabi. Pack it up. Paris is done for us now. Nilapitan ni Tina si Skender at tinanong tungkol kay Credence. Sinabi ni Skender na hinahanap ni Credence ang kanyang ina at malamang tumakas siya dahil doon. Pagkatapos ibigay ang impormasyong iyon, sumakay si Skender sa kanyang karwahe at umalis. Paglingon ni Tina, napansin niya ang isang lalaking nakatingin sa kanya. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Yusuf Kama, isang French wizard. Nag-usap sila at ipinaliwanag ni Yusuf na tulad niya, hinahanap din niya si Credence. Dagdag pa niya, nais niyang hanapin si Credence upang patunayan kung sino talaga siya. Samantala, pinag-uusapan ni Grindelwald kasama ang kanyang mga tagasunod si Credence. Inilarawan niya si Credence bilang isang batang naghahangad ng pagmamahal, kaya hinahanap nito ang kanyang ina. Nang iminungkahi ni Kroll na sapilatang kunin si Credence, iginiit ni Grindelwald na dapat kusang lumapit si Credence sa kanya at hindi sa pamamagitan ng pamimilit. Sa parehong oras, naglakbay sina Jacob at Note papuntang Paris. Hinahanap ni Jacob si Queenie habang nakatuon si Note sa paghahanap kay Credence. Habang naglalakbay, pinag-usapan nila kung paano maaaring suyuan ni Note si Tina at kumbansihin itong bigyan siya ng pagkakataon. Nakilala nila ang isang lalaki na tumulong sa kanilang makaalis ng bansa gamit ang isang illegal na port key. Price of fame, pal. Pagdating nila sa Paris, agad silang nagsimulang maghanap kay Tina. Natuklasan ni Note ang mga bakas ng paa nito at napag-alamang may nakausap siya kamakailan. Sinundan nila ang trail at nagpasya na subaybayan si Yusuf, naniniwalang dadalhin sila nito kay Tina. Samantala, naghahanap din si Queenie kay Tina. Pumunta siya sa French Ministry of Magic at nagtanong tungkol kay Tina, tinukoy siya bilang isang Auror. Ngunit sinabi ng receptionist na nagkakamali siya dahil hindi nagtatrabaho doon si Tina. Sa parehong oras, nakapasok sina Vinda at Abernathy sa French Ministry of Magic. Nagkunwaring matandang babae si Abernathy upang hindi mahalata. Lungkot na lungkot si Queenie nang lumabas siya ng ministry. Tumayo siya sa labas, basang-basa sa ulan, at hindi makapaniwala na hindi niya mahanap ang kapatid. Habang nakatayo siya, narinig niya ang tinig ni Jacob sa di kalayuan. Sinubukan niyang sundan ang tunog at tinawag siya, ngunit nalitaw siya sa dami ng tao at hindi na niya natunton si Jacob. Sa kanyang desperasyon, sinubukan niyang gamitin ang kanyang legilimency upang hanapin si Jacob, ngunit bumaha sa kanyang isipan ang mga iniisip ng mga tao na nagsasalita ng French, na lalo lamang siyang nalito dahil hindi niya ito maintindihan.
Pagod at balisa, naupo si Queenie sa lupa habang patuloy na bumubuhos ang ulan, luha ang dumadaloy sa kanyang mukha. Ang ingay ng mga boses ay lalo siyang binagabag hanggang sa may isang babae na lumapit mula sa likuran at marahang nagtanong kung ayos lang siya. Samantala, ipinagpatuloy ni na Credence at Nagini ang kanilang paghahanap sa ina ni Credence. Dumating sila sa isang gusali at pumasok, kung saan nakilala nila ang isang babae. Ipinaliwanag ni Nagini na hinahanap ni Credence ang kanyang ina, at ibinahagi ni Credence na nakita niya ang pangalan ng babae, si Irma Dugard, sa kanyang adoption papers. Sinabi ni Irma na hindi siya ang ina ni Credence kundi isang tagapaglingkod lamang. Niyakap niya si Credence ng may pagmamahal at nagsimulang magkwento ng mga detalye tungkol sa kanyang pagkabata, na nagbigay sa kanya ng kaunting sulyap sa nakaraan na matagal na niyang hinahanap. Habang nagsisimula si Irma na ikwento ang tungkol sa pamilya ni Credence, dumating si Grimson, na lihim na nagtatrabaho para kay Grindelwald ngunit opisyal na empleyado ng ministry. Inatake niya si Nagini at winasak ang lugar gamit ang isang malakas na pagsabog ng mahika, na ikinamatay ni Irma. Lubos na nagdalamhati si Credence sa pagkawala ni Irma, ang tanging pag-asa niya para matunten ang kanyang ina. Niyakap siya ni Nagini upang subukang pagkalmayan ang kanyang kalungkutan. Paglaon, nakipagkita si Grimson kay Grindelwald at iniulat na patay na si Irma. Nang tanungin ni Grindelwald kung paano tumugon si Credence, sinabi ni Grimson na sensitibo ang binata. Ipinahayag din niya ang kanyang pag-aalala kung paano tatanggapin ng ministry ang balitang nakatakas si Credence mula sa kanya, dahil baka masira ang kanyang reputasyon. Ngunit binaliwala ni Grindelwald ang kanyang pangamba at pinaalala na ang lahat ng kanilang ginagawa ay para sa dakilang kabutihan. Samantala, sa isang kafe, naglabas ng saloobin si Jacob tungkol sa kanyang pangungulila kay Queenie. Ipinahayag niya ang kanyang damdamin ng buong emosyon, at walang magawa si Nott kundi makinig ng matiim habang ibinubuhos ni Jacob ang kanyang puso. Naghihintay sila kay Yusef, na kanilang natunton sa kafe. Nasa banyo si Yusef, naglalagay ng eye drops, at nang lumabas siya, nilapitan siya ni Nott at Jacob at tinanong kung nakita niya si Tina. Sa una, itinanggi ni Yusef na may alam siya tungkol kay Tina. Ngunit ipinaliwanag nila na si Tina ay isang Auror, at kapag nawawala ang mga Auror, karaniwang hinahanap sila ng ministry. Humingi si Yusef ng paglalarawan kay Tina at sinabi nila ang kanyang itsura. Dinala sila ni Yusef sa isang sewer kung saan ibinunyag niyang nakakulong si Tina sa isang selda. Pagpasok nila, ikinulong din ni Yusef sina Nott at Jacob kasama si Tina. Ipinaliwanag niya na gumawa siya ng unbreakable vow kasama ang kanyang ama na patayin si Credence, na pinaniniwalaan niyang si Corvus Lestrange V. Agad na kumilos si Nott, inatake si Yusef at nakatulong upang makatakas sila mula sa selda. Galit na galit si Tina sa ginawa ni Nott, lalo na't si Yusef lamang ang tanging lead niya para mahanap si Credence. Habang nagtatalo sila, narinig nila ang malakas na ungol mula sa labas. Nakilala ni Nott na iyon ay ang Zuo, isang napakalaking nilalang nakahawig ng pusa ngunit kasing laki ng elepante. Paglabas nila, nakita nila ang Zuo na nagdudulot ng kaguluhan at takot sa mga tao sa paligid. Sa kabila ng babala ni Jacob na lumayo, nilapitan ni Nott ang Zuo gamit ang isang laruan na parang ibon para sa pusa. Sa tulong nito, nagawa niyang pakalmahin ang nilalang. Nang tuluyan itong kumalma, matagumpay na naakit ni Nott ang Zuo papasok sa kanyang mahiwagang malita. Samantala, sa UK, pumasok ang grupo mula sa Ministry of Magic kasama sina Theseus at Leta sa Hogwarts. Noon ay nagtuturo si Dumbledore sa kanyang klase nang bigla silang pumasok. Sinubukan ng mga estudyante na ipagtanggol si Dumbledore ngunit agad niyang tiniyak na ayos lang ang lahat at pinaalis ang klase. Pagkaalis ng mga estudyante, hinarap siya ng head ng Magical Law Enforcement na si Torquil Travers. Ipinaalam niya kay Dumbledore na si Nott Scamander ay nasa Paris. Nagkunwari si Dumbledore na nagulat sa baleta, ngunit inakusahan siya ni Travers na siya mismo ang nagpadala kay Nott doon, iginiit pa na may ebidensya sila ng kanyang pakikialam. Depensa ni Dumbledore, hindi siya ang uri ng tao na nagbibigay ng utos kay Nott dahil hindi ito basta sumusunod. Ibinigay ni Travers kay Dumbledore ang isang maliit na aklat, ang mga prediksyon ni Tycho the Donus, at tinanong kung nabasa na niya ito. Nang magsimulang ikwento ni Travers ang nilalaman, pinutol siya ni Dumbledore at sinabing pamilyar na siya rito. Ibinunyag ni Travers ang isang chismis na konektado sa Propaceia, na tumutukoy umano kay Credence. Naniniwala si Grindelwald na si Credence ay si Corvus Lestrange, ang matagal nang nawawalang anak ng pureblood na pamilya Lestrange.
Sinabi ni Travers na tila palaging nasa tabi ni Credence si Newt, at ipinahiwatig na baka pinoprotektahan niya ito. Tumanggi si Dumbledore sa akusasyon, sinabing pareho naman silang nais na matalo si Grindelwald. Ngunit binatikos niya ang malupit na pulisya ni Travers na lalo lamang nagtutulak ng mas maraming taga-suporta kay Grindelwald. Hindi pinansin ni Travers ang argumento at iginiit na si Dumbledore lamang ang wizard na sapat ang lakas upang labanan si Grindelwald. Binanggit pa niya ang malapit na relasyon noon nina Dumbledore at Grindelwald, na aniya ang dahilan kung bakit tumatanggi si Dumbledore. Inutusan niya itong lumaban, ngunit matatag na tumanggi si Dumbledore. Dahil sa galit, nagcast ng spell si Travers upang matunten ang bawat spell na gagawin ni Dumbledore at binalaan siyang dodoblehin ang pagbabantay sa kanya. Pagkatapos ng babala, galit na umalis si Travers. Bago siya tuluyang lumabas, tinawag ni Dumbledore si Theseus at pinayuhan na huwag makialam kung magpatawag ng rally si Grindelwald. Sasagot pa sana si Theseus ngunit tinawag siya ni Travers kaya napilitan siyang umalis. Samantala, sa loob ng paaralan, binuksan ni Lita ang isang kahon at nagsimulang magkaroon ng mga flashback noong siya ay estudyante pa. Sa isang alaala, pinatahimik niya ang isang kaklase at tumakbo palayo habang hinahabol ng isang propesor at iba pang estudyante. Sa huli, nakita niya si Newt na nakaupo mag-isa. Tinanong niya kung bakit hindi pa siya nag-iimpake para umuwi. Ipinaliwanag ni Newt na hindi siya uuwi dahil kailangan niyang manatili upang alagaan ang isang sugatang sisiw ng uwak. Paglaon, habang nagtitipon ang mga estudyante sa klase, inutusan sila ni Dumbledore na magsagawa ng assessment, baguhin ang isang death chair sa bagay na pinakakinatatakutan nila. Nang si Newt ang tumapat, binago niya ito sa isang nakakatakot na workspace, dahilan upang matawa ang ibang estudyante. Nang si Lita naman ang sumubok, binago niya ito sa isang sanggol na lumulubog sa malalim na tubig, na biglang nagpalungkot sa lahat. Pagkatapos, nilapitan ni Newt si Lita upang damayan siya, ngunit tumanggi itong pag-usapan. Sa halip, dinala siya ni Newt sa isang puno at ipinakita ang mga mahiwagang nilalang na kanyang inaalagaan, sinusubukang pasayahin ang dalaga. Sa kasalukuyan, pinutol ni Dumbledore ang mga alaala ni Lita at hinela siya pabalik sa realidad. Nag-atubili si Lita na kausapin siya, inakusahan pa na hindi siya kailanman nagustuhan. Ipinahayag ni Dumbledore ang kanyang pag-unawa, sinabing mahirap tiisin ang mga chismis tungkol sa kanyang kapatid. Ngunit mariing sagot ni Lita, hindi niya ito mauunawaan maliban na lang kung nawala rin siya ng kapatid. Tahimik na ibinunyag ni Dumbledore na nawalan siya ng kapatid na babae, isang pagkawala na patuloy na bumabagabag sa kanya hanggang ngayon. Samantala sa Paris, dinala ng isang babae si Queenie sa kanyang bahay para sa tsaa. Ipinahayag ng babae na siya si Vinda. Habang unti-unting kumakalma si Queenie, napansin niyang hindi mabuti ang tunay na intensyon ni Vinda. Nang tangkain ni Queenie na umalis, sinabing naghihintay sa kanya si Tina at malamang nag-aalala na, pinigilan siya ni Vinda at tumangging palayain. Sinabi ni Vinda na hindi siya makakaalis nang hindi nakikilala ang kanyang host. Sa sandaling iyon, pumasok si Grindelwald sa silid. Agad na inilabas ni Queenie ang kanyang wand at tinakot siya na huwag lumapit. Ngunit mahinahong lumapit si Grindelwald, pinaalala sa kanya na malayo siya sa kanyang tahanan at tiniyak na wala siyang balak na saktan siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang wand ni Queenie at ibinaba ito, sinabing isa siyang inosenteng babae at hindi niya kasalanan na ang kanyang kapatid ay isang Auror. Pagkatapos, pinayuhan niya si Queenie na umalis agad sa lugar. Samantala, nasa loob ng kanyang mahiwagang malita si Newt, sinusubukang pakalmeyan ang Zuo. You're alright, Relatia. Tinawag siya ni Jacob, sinabing naghihintay si Tina. Lumabas si Newt mula sa malita at tinanong ni Tina kung kaya niyang buhayin si Yusuf dahil kailangan niya itong tanungin. Sinuri ni Newt si Yusuf at tinanggal ang isang dragon water parasite mula sa kanya. Saglit na nagising si Yusuf, binanggit na kailangan siyang patayin, at muling nawalan ng malay. Ipinaliwanag ni Newt kay Tina na aabutin pa ng oras bago tuluyang makabawi si Yusuf. Determinado si Tina, nagpasya siyang pumunta sa French Ministry of Magic dala ang impormasyong hawak niya at umalis. Hinimok ni Jacob si Newt na sundan siya. Naabutan ni Newt si Tina at sinubukang kumbansihin siyang manatili. Ngunit pinaalala ni Tina ang isang sulat. Noong nakaraan, sumulat si Newt ng liham kung saan tinawag niyang mga careerist hypocrites ang mga Auror. Ipinaliwanag niya kay Tina kung bakit hindi niya gusto ang karamihan sa kanila, ngunit iginiit niyang iba si Tina kumpara sa lahat. Dahil dito, lumambat ang puso ni Tina at tumigil sa paglalakad, handa nang makinig.
Ngunit biglang naputol ang kanilang usapan nang lumitaw ang isang itim na anino sa paligid nila. Napagtanto nilang tinatawag na ni Grindelwald ang kanyang mga tagasunod at hinahabol na si Credence. Sinabi ni Nott kay Tina na hindi pa huli ang lahat at nagpasya siyang pumunta sa French Ministry of Magic. Ipinaliwanag na may isang kahon doon na makakapagpakita ng tunay na pagkakakilanlan ni Credence. Samantala, nakipagkita si Grindelwald kay Credence. Tinanong ni Credence kung ano ang gusto niya mula sa kanya. Maingat na ipinaliwanag ni Grindelwald na nais niyang ibigay kay Credence ang lahat ng bagay na hindi pa niya naranasan. Ngunit nakatuon si Credence sa kanyang sariling tanong, iginiit niyang malaman kung sino talaga siya. Ibinigay ni Grindelwald sa kanya ang isang mapa at sinabi na pumunta siya sa Perle Chase ngayong gabi kung nais niyang malaman ang katotohanan. Pagkatapos, naglaho si Grindelwald, iniwan sina Nagini at Credence upang pag-aralan ang mapa. Samantala, kasama ni Jacob ang may-ari ng bahay na kanilang tinutuluyan, na ipinakilala ang sarili bilang si Nicholas Flamel, kaibigan ni Dumbledore. Dinala ni Flamel si Jacob sa kanyang workspace kung saan ginamit nila ang isang crystal ball upang makita sina Credence at Nagini. Agad na nakilala ni Jacob si Credence at natuwa nang makita rin si Queenie. Excited, tinanong niya kung saan nagaganap ang eksena. Ipinaliwanag ni Flamel na ito ay nasa Lestrange Tomb sa sementeryo ng Perle Chase. Sa narinig, nagpasya si Jacob na pumunta roon. Ngunit bago siya umalis, napansin niyang wala na si Yusuf sa lugar kung saan nila ito iniwan. Determinado pa rin, nagpatuloy si Jacob. Pagkaalis niya, kinuha ni Flamel ang isang mahiwagang aklat at nakipag-ugnayan sa isang babae sa loob nito, ipinaalam na naroon si Grindelwald sa sementeryo. Hinimok siya ng babae na pumunta sa Perle Chase kahit nag-aatubili siya. Samantala, uminom si Nott ng Polyjuice Potion upang magmukhang ang kanyang kapatid na si Theseus, dahil iyon lamang ang paraan upang makapasok siya sa French Ministry of Magic. Sinabi ni Theseus kay Lita na nagsimula na si Grindelwald ng isang rally at naniniwala ang ministry na si Credence ay kapatid niya. Galit na iginiit ni Lita na hindi maaaring kapatid niya si Credence dahil patay na ito. Tiniyak ni Theseus na makukumpirma ito ng mga talaan. Pagkatapos, pumunta si Theseus kay Travers na nagutos na arestuhin ang lahat ng nasa rally ni Grindelwald. Sinubukan ni Theseus na ipaliwanag na magdudulot ito ng problema, ngunit hindi siya pinakinggan ni Travers at umalis. Habang nakatingin si Theseus sa paligid, napansin niya si Nott na nagkunwaring siya, bumababa sa hagdan. Sa parehong oras, nawala na ang bisa ng Polyjuice Potion at bumalik si Nott sa kanyang tunay na anyo. Nag-trigger ito ng alarm na nagbigay babala sa ministry tungkol sa hindi autorisadong presensya ni Nott. Sinundan siya ni Theseus ngunit nakialam si Tina at tinulungan si Nott na makatakas. Samantala, dumating si Jacob sa sementeryo at nagsimulang tawagin si Queenie, ngunit agad siyang nahuli. Nalaman ni Nott at Tina na ang mga dokumento tungkol sa pagkakakilanlan ni Credence ay nakatago sa Lestrange Family Tomb, kaya nagtungo sila roon upang hanapin ang kahon. Habang naghahanap, sinamantala ni Nott ang pagkakataon upang ipaliwanag na hindi siya engaged kay Lita at ang artikulo sa magazine ay isang maling impormasyon. Nilinaw niyang si Lita ay ikakasal kay Theseus at siya ay best man lamang. Lamambat ang puso ni Tina at nagkasundo silang muli. Ngunit bago pa nila lubos na maramdaman ang sandali, dumating si Lita at ginamit ang mahika upang iangat ang mga kabinet. Inilantad ang nakatagong kahon na kanilang hinahanap. Kinuha niya ang isang papel mula sa isa sa mga kabinet ngunit napansin si Pikat na nakaupo sa isa pa, kaya natanto niyang naroon si Nott. Hinanap niya at nakita sina Nott at Tina na nakatago sa likod ng kabinet. Biglang lumitaw ang mga matagot, mga nilalang na nagpoprotekta sa ministry. Supervise! Reverte! Agad na inilagay ni Nott sina Tina at Pikat sa loob ng kanyang malita para sa kaligtasan. Lumabas siya kasama ang Zuo at ginamit ang nilalang upang talunin ang mga matagot. Matagumpay na niresolba ang banta. Incendio! Samantala, sa loob ng Lestrange Family Tomb, natagpuan ni Yusuf sina Nagini at Credence at naghanda ng patayin si Credence. Dumating sina Lita, Tina, at Nott. Pinigilan ni Lita si Yusuf at tinawag siya sa pangalan,
Ipinahayag na kilala niya ito. Ibinunyag na si Yusef ay kanyang half-brother. Nalito si Credence at desperadong humingi ng kasagutan. Tinanong niya si Yusef tungkol sa kanyang kwento. Ikinwento ni Yusef ang trahedya ng kanilang pamilya. Ipinaliwanag niya na masaya at puno ng pagmamahalan ang buhay ng kanyang mga magulang hanggang sa ginamit ng ama ni Lita ang isang sumpa upang bihagan ang kanyang ina. Iniwan siya ng ina at sumama kay Lestrange, at hindi na niya ito muling nakita. Namatay ang ina matapos ipanganak si Lita. Bago mamatay, pinasumpa ng kanyang ama si Yusef na patayin ang taong pinakamamahal ni Lestrange. Una niyang inakala na si Lita ang tinutukoy, ngunit kalaunan na pagtanto niyang hindi si Lita ang mahal ni Lestrange. Muling nag-asawa si Lestrange 3 buwan matapos ipanganak si Lita, at nagkaroon ng bagong anak na si Corvus Lestrange V. Naniniwala ngayon si Yusef na si Credence ang si Corvus at determinado siyang tuparin ang kanyang sumpa. Idineklara niyang dapat mamatay si Corvus at tinaas ang kanyang wand. Ngunit pinigilan siya ni Lita. Ibinunyag na patay na si Corvus dahil siya mismo ang nakapatay dito. Ikinwento ni Lita ang kanyang kasaysayan. Ipinaliwanag niya na ipinadala sila ng kanyang ama, siya at si Corvus, patungong Amerika. Sa barko, hindi tumigil sa pag-iyak si Corvus. Sa desperasyon na patahimikin siya, nakakita si Lita ng isa pang sanggol na tahimik at ipinagpalit sila. Inilagay niya si Corvus sa ibang crib at dinala ang tahimik na sanggol pabalik sa kanyang upuan. Sa gitna ng malakas na bagyo, lumubog ang barko at sa kaguluhan, natangay sa dagat ang crib ni Corvus. Nalunod si Corvus habang ang sanggol na dinala ni Lita ang nakaligtas. Tinanong ni Tina kung alam ni Lita kung sino talaga si Credence, ngunit inamin ni Lita na hindi niya alam. Biglang umalangaw-ngaw ang mga tinig sa loob ng tomb. Patuloy na hinahanap ni Jacob si Queenie at natagpuan niya ang isang pagtitipon, doon ay muling nagkita sila. Hinimok niya si Queenie na umalis kasama siya, ngunit iginiit ni Queenie na manatili sila at makinig kay Grindelwald. Napagtanto ni Tina at Not na ito ay isang bitag kaya naghiwalay sila upang makahanap ng daan palabas. Na-corner si Tina ng mga tauhan ni Grindelwald at napilitang sumama sa karamihan. Lumabas si Grindelwald at nagsimulang magbigay ng makapangyarihang talumpati. Nanawagan siya na alisin ang mga batas na nagtatago sa mga wizard mula sa mga muggle, at ginamit ang mga bisyon ng World War II upang bigyang katwiran ang supremacy ng mga wizard. Ipinakita niya sa mga tao ang malinaw na bisyon ng paparating na pandaigdigang digmaan at kinondena ang mga restriction na pumipigil sa mga wizard na pigilan ang mga trahedya. Habang lalong tumitindi ang kanyang pananalita, dumating sina Theseus at ang grupo ng mga Auror. Naalala ni Theseus ang babala ni Dumbledore kaya sinabi niya sa mga Auror na huwag gumamit ng dahas at maingat na lumapit. Kinausap ni Grindelwald ang karamihan, sinabing siya ay pinahirapan sa kanyang pagkakakulong. Isang dumalo ang nagtaas ng wand bilang protesta ngunit agad siyang pinatay ng isang Auror, na nagdulot ng galit. Ginamit ni Grindelwald ang pagkakataon upang pukawin ang kanyang mga tagasunod, hinihikayat silang ikalat ang kanyang mensahe sa buong Europa. Isa-isa, ang kanyang mga tagasunod ay nag-disapparate at naglaho sa gabi. Lumikha si Grindelwald ng singsing ng asol na apoy na sumusunog sa mga Auror na umatras, ngunit hinayaan ang kanyang mga tapat na tagasunod na makatawid ng ligtas. Lumapit siya kay Credence at sinabi na kung sasama siya, ibubunyag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sinubukan ni Nagini na pigilan si Credence. Nagmakaawa na huwag siyang sumama, ngunit pinili ni Credence na tumawid sa apoy. Nakatawid siya ng walang pinsala at sumama kay Grindelwald. Si Queenie, na naimpluwensyahan ng mga salita at pangako ni Grindelwald, ay gusto ding tumawid sa apoy. Sinabi niya kay Jacob na si Grindelwald ang tamang daan. Lumakad siya palayo habang si Jacob, nawasak ang puso na tinatawag siya ngunit hindi na siya lumingon. Patuloy na pinalawak ni Grindelwald ang apoy, ngunit lumapit si Lita at pinutol siya. Kinausap siya ni Grindelwald, inaanyayahan siyang umuwi, at nagsimulang maglakad palayo, inaasahang susunod siya. Sa halip, tumingin si Lita kina Not at Theseus na magkasamang nakatayo at sinabi, "Mahal kita." Pagkatapos, inatake niya si Grindelwald, alam niyang hindi siya matatalo. Ang kanyang sakripisyo ay nagsilbing distraction upang makaligtas ang iba. Nilamon siya ng mahiwagang apoy habang naglaho si Grindelwald, iniwan ang labanan sa kaguluhan. Nagkaisa sina Flamel at ang natitirang mga wizard upang pigilan ang apoy sa mas malawak na pagkawasak. Pagkatapos, lumapit si Not sa lubos na nagdadalamhating si Theseus at niyakap siya, nagbigay ng kaunting ginhawa.
Sinabi niya kay Theseus na handa na siyang sumali sa laban kontra kay Grindelwald. Matapos ang lahat, bumalik sina Nott, Tina, Yusef, Nagini, Jacob, at ang mga Auror sa Hogwarts kung saan nagkaroon ng pribadong pag-uusap si Nott at Dumbledore. Ibinigay ni Nott kay Dumbledore ang isang vial na nakuha niya mula kay Grindelwald. Nasa loob nito ang blood pact na ginawa ni Grindelwald at Dumbledore noong kabataan nila, isang mahiwagang kasunduan na pumipigil sa kanilang dalawa na labanan ang isa't isa. Maingat na sinuri ni Dumbledore ang vial at nagpahayag ng pag-asa, naniniwalang posibleng mabasag ang blood pact. Samantala, sa Nurmengard Castle sa Austria, ang base ni Grindelwald, nakipagkita siya kay Credence. Ibinigay ni Grindelwald kay Credence ang isang wand, simbolo ng kanyang pagtanggap sa mundo ng mga wizard bilang isang makapangyarihang puwersa. Sinabi niya kay Credence ang di umano'y tunay nitong pangalan, Aurelius Dumbledore. Ito ang iyong karapatan mula sa iyong kapanganakan, aking anak, wika ni Grindelwald, sabay ipinakita ang isang phoenix, isang nilalang nakaugnay sa pamilya Dumbledore. Binalaan ni Grindelwald si Credence na nais siyang patayin ng kanyang kapatid na si Albus Dumbledore. Ang kwento ni Grindelwald ay nagpapakita na ang ambisyon na hindi nakokontrol ay mapanganib, at hindi dapat hayaan na ito ang magdikta sa ating mga buhay. Sa kabilang banda, sina Nott, Lita, at ang iba pa na nanindigan para sa tama ay nagpakita ng kahalagahan ng pagtindig para sa katarungan at pagtulong sa kapwa. Ang kanilang paglalakbay ay nagbibigay inspirasyon sa iba na maging matapang at mabuti, kahit sa pinakamadilim na panahon. Nakikita natin ang dalawang magkaibigan na nakaupo sa isang restaurant sa simula ng pelikula. Nag-uusap sila tungkol sa mahahalagang bagay, at mabilis silang nagkaroon ng matibay na ugnayan. Dito natin nalaman ang pangalan ng isa sa kanila, si Dumbledore, na isang mabuting tao. Ang pangalawa ay si Grindelwald, ngunit hindi siya kasing buti ng una. Siya ay lumihis sa masasamang landas. Sinusubukan ni Dumbledore na kumbansihin siya na ang ginagawa niya ay hindi tama. May oras pa para makaalis ka sa ganitong daan. Sabi ni Grindelwald, sabihin mo sa akin kung ano ang ginagawa ko. Alam mo naman kung ano ito. Ipinahayag niya na ginagawa niya ito para sa pangarap na minsan nilang pinangarap. Nais niyang lumikha ng mundo na walang muggles. Pagkatapos ng pahayag na iyon, umalis siya. Ngayon, sino ba ang mga muggles? Sa katunayan, ang mahiwagang mundo ay nakatago mula sa paningin ng karaniwang mundo. Ang sinumang nabubuhay sa mundong ito na walang kaalaman sa mahika, ay walang alam tungkol dito. Ang muggle ang tawag sa isang tipikal na tao. Maya-maya, nakita natin si Dumbledore makalipas ang ilang panahon. May hawak siyang locket sa kanyang kamay, ngunit hindi ito basta ordinaryong locket. Isa itong natatanging locket na nilikha ni na Dumbledore at Grindelwald noon. Nakapreserba rito ang kanilang dugo mula noong sila ay bata pa. Nangako sila gamit ang kanilang dugo. Ang pangako nila ay palagi silang mananatiling magkaugnay at hindi kailanman lalaban sa isa't isa. May patakaran ang sumpang ito. Kapag sinira nila ang pangako bago ang tamang oras, ang locket na ito ay lalaban sa kanila at magdudulot ng kanilang kamatayan. Si Dumbledore, sa kabilang banda, ayaw niyang mangyari ito. Ayaw niyang gumawa ng masama si Grindelwald. Sa susunod na eksena, lumabas si Nott, isang matapang na binata. Nasa gubat siya noon, naghahanap ng isang nilalang. Hindi ito basta nilalang, kundi isang mahiwagang nilalang. Ang mahiwagang nilalang na ito ay may kakaibang kakayahan. Kapag ang dugo ng nilalang na ito ay nahaluan ng dugo ng tao, posible na makita ang hinaharap ng taong may dugong nakadikit dito. Mabuti man o masama ang mangyayari sa kanya. Sa wakas, nakatagpo si Nott ng isang reyna ng nilalang, na may anak na sanggol. Samantala, dumating ang isa pang binata, isang mangangaso. Pumunta siya sa gubat kasama ang kanyang mga kasamahan upang maghanap ng huli. Kalaunan, ipinahayag niyang siya ay kasabwat ni Grindelwald. Ang mangangasong ito ay dumating upang patayin ang nilalang, at ginawa nga niya. Bukod pa rito, nais niyang kunin ang anak nito. Si Nott, sa kabilang banda, ay ginawa ang lahat upang sagipin ang sanggol mula sa mangangaso. Dinakip ni Nott ang sanggol at tumakas mula sa gubat. Ngunit hinabol siya ng mangangaso at ng kanyang mga tauhan, at sa huli ay nahuli siya. Dinakip nila si Nott at sinaktan siya bago kunin ang bagong silang na nilalang. Pagkagising ni Nott, agad siyang pumunta sa reyna ng nilalang. At ang nakita niya ay nakagulat. Nanganak muli ang reyna, kaya dalawa ang anak na nilalang at hindi isa. Kinuha ni Nott ang sanggol na nilalang at inilagay ito sa kanyang malita. Maraming iba't ibang nilalang ang nasa loob ng malita. Hindi lahat ay mula sa iisang mundo, kundi mula sa iba't ibang mundo. May dragon sa mga nilalang, at hindi ito maliit na dragon, kundi isang napakalaking dragon na lumilipad.
Sa kabilang banda, nakita natin ang mga ngaso na kinuha ang sanggol at ibinigay ito kay Grindelwald. Tulad ng sinabi ko, si Grindelwald ay hindi mabuting tao kundi isang malupit na tao. Pinaslang niya ang sanggol na nilalang sa pamamagitan ng paghiwa sa leeg nito upang mahalo ang dugo. Dahil dito, nakikita niya ang hinaharap, at ginawa nga niya, nakita niya ang kanyang kinabukasan. Sa kabilang banda, nakita natin si Newt na nakipagkita kay Dumbledore kasama ang kanyang kapatid. Ipinakita niya ang isang locket at sinabi na hindi ito ordinaryong locket. Ginawa nila ito, at malinaw na ito ay may dugong nakapaloob. At kahit gusto nila, hindi niya kayang sirain ito. Hindi nagtitiwala si Newt at ang kanyang kapatid sa kanya dahil sa kanyang mga salita. Ganito kalakas ang locket na hindi ito masisira. Kalaunan, ipinakita ni Dumbledore kung paano masisira ang locket. Binasag niya ang sumpa at ang locket ay kumalaban sa kanila. Nagsimula itong pumatay sa kanila, kaya lumapit siya sa dalawang magkapatid para humingi ng tulong. Alam niyang hindi niya kayang pigilan si Grindelwald mag-isa, kailangan niya ng tulong. Pagkarinig nito, pumayag ang dalawang magkapatid na tulungan siya. Sa kabilang banda, si Credence, ang nawawalang anak na hindi kilala ang kanyang pamilya, ay may madilim na mahika na tinatawag na Obscurious sa loob niya. Lumapit sa kanya si Queenie, na may kakayahang magbasa ng isip. Sabi ni Credence, ipinadala ka para manmanan ako. Tama, sagot ni Queenie, hindi, gusto lang niyang malaman kung ano ang iniisip mo. Tinanong siya ni Credence, kung ganoon, ano ang nakikita mo? Sagot ni Queenie, palagi mong iniisip ang kanyang mga salita dahil sinabi niya na galing ka sa pamilya Dumbledore at itinapon ka niya, iniwan ka niya dahil nahihiya siya sa iyo. Kaya sinabi niya na kailangan mo siyang patayin. Pinapalayas siya ni Credence, ngunit sagot ni Queenie, hindi ko sinasabi sa kanya ang lahat, at saka siya umalis. Dito, nakakita si Credence ng mensahe sa salamin, "Forgive me." Isinulat ito ng isang tao. Samantala, si Jacob, na iniwan ng kanyang kasintahan na si Queenie nang sumama ito sa kontrabida na si Grindelwald, ay nag-iisa na ngayon. Wala nang laman ang kanyang tindahan, patay na ang kanyang sigla, at siya ay malungkot. Ang nakakagulat, nakita niyang dumalaw si Queenie sa kanyang tindahan, at hindi siya makapaniwala. Sabi niya, "Miss na miss kita." At niyakap niya ito, ngunit nauwi siyang niyayakap ang hangin. Sa labas ng kalsada, biglang may lumitaw at ilang kabataang lalaki ang nangabala sa kanya. Sabi ng babae, "Mas mabuti kung itataas ninyo ng kaunti ang inyong mga kamay. Mas matatakot ako." Isa sa kanila ay nagsimulang gawin ito. Nakita ni Jacob ang nangyayari at agad siyang lumabas dala ang kawali. Ang makita niyang pinalilibutan ang babae, sinabi niya, "Sige, suntukin ninyo ako." Tumayo si Lally at inayos siya. Ipinapakita na ito pala ay isang biro lamang kay Jacob. Matagal nang sinusubukan ni Lally na kumbansihin si Jacob na tumulong sa kanilang digmaan dahil siya lamang ang ordinaryong tao na nakakaalam ng lahat tungkol sa mundo ng mga wizard, at siya rin ay kaibigan ni Newt. Si Jacob, ang lalaking nawalan ng sigla, ay nagsabi sa kanya, "Hindi, gusto ko ang koaling ito. Wala akong pangangailangan para dyan at mas mabuti ka nang wala ako." Sinimulan niyang sabihin, "Hindi, ikaw ang ordinaryong tao na higit na kailangan ng mundo ngayon dahil marami kang naitago, ngunit hindi mo iyon ginawa sa mga nakaraang bahagi." Pumayag siya at agad siyang check at inayos ng buo gamit ang kaunting mahika. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang aklat upang sila ay mailipat gaya ng palagi niyang ginagawa. Sa tren, nagtipon ang grupo na binubuo ni na Yusuf Kama, Newt, ang kanyang kapatid na si Theseus, si Jacob, at dumating din si Lally kasama ang katulong ni Newt na si Bunty, na nag-aalaga ng kanyang mga nilalang. Ipinakilala ni Newt si Lally sa lahat maliban sa kanyang kapatid na si Theseus. Sabi ni Theseus, "Newt, ipakilala mo ako." Malinaw na hindi pa rin maganda ang kanilang relasyon. Sinimulan ni Newt ipaliwanag ang dahilan ng kanilang pagtitipon. Sinasabi muna na nagpadala ng mensahe si Dumbledore na ang kontrabidang si Grindelwald ay nakakakita ng mga sulyap sa hinaharap, ibig sabihin malalaman niya ang anumang plano na kanilang gagawin. Kaya kailangan natin siyang lituhin at ang pinakamainam ay huwag gumawa ng plano, aniya. Pagkatapos, sinabi niya kay Jacob na nagpadala si Dumbledore ng regalo, isang mahiwagang wand na gawa sa bihirang kahoy at mayroon ding bagay para sa kanyang kapatid na si Theseus. Ngunit ang cute na Niffler ay ayaw itong bitawan. Nagpadala si Dumbledore ng isang kurbata na may makinang na piraso, at gustong-gusto ng maliit na magnanakaw ang mga makinang na bagay. May mensahe si Bunty na siya lamang ang makakabasa. At pagkatapos ay nasunog ito. Nang makipag-usap siya kay Kama, sinabi niya, "Hindi, alam kong kailangan ko ito." Tinanong siya ni Jacob, "Nasaan si Tina?" Sagot niya, "Naging pinuno siya ng Ministry of Magic sa Amerika at sobrang abala." Sabi ni Dia, "Ligtas,
Ibig sabihin ito ang grupo na tatalo sa pinakamapanganib na wizard na nakalaban natin. Dumating sila sa kanilang destinasyon sa Germany at nagsimula ang walang planong misyon. Kinuha ni Bunty ang malita mula kay Note at sinabi sa kanya na walang dapat makaalam ng anuman, kahit ikaw. Dala niya ang pinakamahalagang bagay at umalis. Umalis din si Kama sa parehong oras. Ang apat ay dumaan sa pader at pumasok sa Ministry of Magic sa Germany. Sinabi ni Note na kailangan nilang kumilos ng mabilis. May nakasabit na poster ni Grindelwald na wanted para sa pag-aresto. Dumaan sila sa mga tao na patuloy na sumisigaw para sa mga kandidato sa eleksyon. Kasama sa mga tao ang mga tagasunod ni Grindelwald at nauuna ang kanilang presensya. Pumasok sila sa Tea Party dahil nais ni Note na makausap si Anton Vogel, ang pinuno ng German Ministry of Magic. Lumapit si Note at sinabi, may mahalagang mensahe ako mula sa isang kaibigan, at sinabi niya, gawin mo ang tama kahit hindi madali. Nagpasalamat si Anton Vogel at umalis upang simulan ang kanyang talumpati sa lahat ng mahahalagang dumalo sa party. Sinabi niya, sa mga darating na oras, pipili tayo ng presidente para sa buong mundo ng mga wizard sa pagitan ng dalawang tao, sina Liu Tao at Santos. Dagdag pa niya, kailangan nating marinig ang lahat ng tinig, mabuti man o masama. Napansin nila na ang mga tagasunod ng kontrabida ay naruroon sa paligid nila saan man. Ang nakakagulat, opisyal na inihayag ni Anton Vogel ang pagpapawalang sala sa masamang wizard na si Grindelwald mula sa lahat ng kaso laban sa kanya. Pumunta si Theseus upang arestuhin ang mga tagasunod ni Grindelwald, ngunit siya ay nauto mula sa likuran, at sila pa ang siyang umaresto sa kanya. Bago pa man siya marating at masagip ng kanyang kapatid na si Note, hinila siya ni Lali at sinabi, hindi, nasa lupa nila tayo dito at hindi natin sila matatalo. Mabilis silang umalis sa lugar. Kasabay nito, nakaupo si Dumbledore at ang kanyang kapatid sa kanilang malungkot na buhay, nag-uusap tungkol sa kanilang kapatid na babae na namatay dahil sa kanila noon habang sila ay naglalaban. Malinaw na ayaw ng kanyang kapatid na pag-usapan ang nakaraan at labis siyang apektado. Dumating sa kanila ang balita ng nangyari sa Germany. Sa parehong oras, nakakita si Aberforth ng mensaheng muling sinusulat sa salamin at agad niya itong binura bago pa malaman ng kanyang kapatid. Nakita rin ni Dumbledore ang mensahe. Sinabi niya, Aberforth, huwag kang magtanong, at umalis. Ang nakasulat ay, alam mo ang pakiramdam ng kalungkutan. Samantala, natanggap ni Grindelwald ang balita na siya ay malaya na. Sinabi niya sa kanyang katulong, kaya bukas ng umaga aalis tayo at may bibisita sa atin. Tinanong siya nito, sigurado ka bang kaya ni Credence na patayin si Dumbledore? Sagot niya, ang kapangyarihan niya ay nasa balahibong panulat na hawak niya. Pumunta si Note upang itanong ang tungkol sa kanyang kapatid na dinukot sa German Ministry of Magic. Sinabi ng nakakainis na empleyado, ang kapatid mo ay hindi nasa ilalim ng aming proteksyon. Nakita ni Jacob ang parehong mga tagasunod ng kontrabida na nakita niya sa party at mabilis na tumakbo upang habulin sila para mabawi si Theseus, ngunit nagsara ang pinto sa kanilang harapan. Lumabas silang naguguluhan kung ano ang gagawin hanggang dumating ang portkey upang dalhin sila kay Dumbledore. Sinabi ni Dumbledore kay Note ang pangalan ng bilangguan kung saan naroon ang kanyang kapatid at binigyan siya ng permit upang makapasok at bisitahin ito. Pagkatapos, sinabi niya kay Lali, pumunta ka sa party ngayong gabi at isama mo si Jacob dahil magkakaroon ng tangkang pagpatay doon. Naghihintay si Dumbledore ng isang panauhin na darating. Bago umalis si Note, tiniyak ni Dumbledore sa kanya ang tungkol sa kanyang mahalagang malita na nasa pangangalaga ni Bunty. Pumunta siya sa isang profesional na gumagawa ng malita at pinagawa ng 6 na kopya nito. Dumating si Kama sa lugar ng kontrabida upang makipagkita sa kanya. Alam nila na siya ang kapatid ni Lea na pinatay ni Grindelwald sa nakaraang bahagi. Sinabi ni Kama, ipinadala ako ni Dumbledore upang manmanan ka, ngunit pinili kong tumayo sa iyong panig. Tinawag ni Grindelwald si Queenie, na nagbabasa ng isip, at tinanong siya, tama ba ang kanyang mga salita? Sagot ni Queenie, pinili niya ang iyong panig. Oo, ngunit dala pa rin niya ang bigat ng pagkamatay ng kanyang kapatid na babae at hindi niya ito makalimutan. Sinabi ni Grindelwald kay Kama, kung ganoon, hayaan mong alisin ko ang mga alaala na iyon. Sinimulan niyang hilahin ang mga alaala ni Lita mula sa isip ni Kama na may luha, pinasingaw ito sa hangin, at sinabi, hanggat nais mong sumama sa amin, halika. Naramdaman ni Dumbledore ang nangyayari sa likuran niya. Si Credence ang may masamang balak. Nagsimula silang mag-usap. Napagtanto ni Dumbledore na si Credence ang sumusulat ng mga mensahe sa salamin para sa kanyang kapatid. Sinabi ni Credence, galing ako sa parehong pamilya.
Ang dugo mo ay dugo ko. Sinimulan ni Credence na pakawalan ang kanyang obscurest na kapangyarihan at inumpisahan ang pag-atake kay Dumbledore, puno ng galit at kasamaan. Pinigil ito ni Dumbledore, lumilipat mula sa isang lugar patungo sa iba at iniiwasan ang tama. Malinaw na mas malakas ang kapangyarihan ni Dumbledore kaysa kay Credence. Hinila niya ito sa isang liblib na lugar at sinabi, "Hindi mo dapat paniwalaan ang lahat. Niloko kanya upang kamuhian mo ako, wala nang iba." Sinubukan pang muli ni Credence na atakihin siya, ngunit mas malakas si Dumbledore at pinatulog siya sa ibabaw ng tubig. Lumapit siya at sinabi, "Niloko kanya, ngunit iisa nga ang ating dugo. Ikaw ay mula sa aking pamilya." Humingi siya ng tawad dahil hindi nila alam ang tungkol sa kanya. Bumalik sila sa tunay na mundo at itinayo niya ito mula sa lupa. Malinaw na sa tuwing sinusubukan ni Credence na maabot ang kanyang ama, lumalabas na hindi pala iyon ang kanyang ama. Dumating si Newt sa sumpang bilangguan upang bisitahin ang kanyang kapatid. Kinuha ng gwardya ang kanyang mahiwagang wand, ang kilin ang mahiwagang nilalang, at ang maliit na Niffler na si Teddy mula sa kanya, inilagay silang lahat sa ligtas na imbakan. Pagkatapos, nagsindi siya ng uod at inilagay sa parol dahil madilim ang mundo sa loob. Pagpasok niya, isang matandang lalaki ang nangutya sa kanya dahil iniisip ni Newt na makakalabas pa siya ng bilangguan. Pumunta ang kontrabidang si Grindelwald sa Germany sa gitna ng hiyawan ng mga tao at bumaba sa kanila upang marinig ang sigaw ng mga taong naging kanyang tagasunod. Inanunsyo rin ni Anton Vogel na tatakbo si Dumbledore bilang presidente. Nagpatuloy si Newt sa loob ng bilangguan at nakaramdam ng kakaiba. Nakakita siya ng nilalang na parang alakdan sa tabi niya, at patuloy itong dumadami sa paligid niya. Nakakita siya ng malaking butas sa likuran kung saan nagmumula ang nakakatakot na tunog. Mabilis siyang gumawa ng galaw upang tularan siya ng lahat ng nakakatakot na nilalang. Dumating sina Lally at Jacob sa party. Nakatuon si Lally sa isang tao lamang hanggang sa dumating ang gusot na kontrabida. Nakita ni Jacob si Queenie na naglalakad kasama niya, ngunit hindi siya pinapansin. Nagpatuloy si Newt sa paglalakad, patuloy na iniikot ang kanyang bewang. Pumunta siya sa kanyang kapatid na si Theseus, kasunod ang hukbo ng mga alakdan na patuloy na ginagaya siya. Hindi siya dapat tumigil upang hindi siya atakihin. Biglang lumitaw ang isang napakalaking buntot mula sa likuran, inaamoy siya. Nang mamatay ang parol ng lalaking nasa tabi nila, lumabas ang malaking buntot ng alakdan, hinila siya pababa, at inilabas na natunaw. Sinimulang kainin siya ng maliliit na nilalang. Samantala, nagkaroon ng pagkakataon si Newt na ibaba ang kanyang kapatid habang wala sila. Nakita niyang puno ng pangalawang grupo ng mga nilalang ang daan. Hinipan ni Newt ang kanyang kamay para gumawa ng tunog upang tawagin si Pickett at si Niffler. Ginawa niya muli ang parehong galaw upang tularan siya ng mga ito. Magkasama silang nagpatuloy sa paglalakad, iniikot ang kanilang bewang sa paligid upang tularan sila ng mga nilalang. Biglang namatay ang isang parol malapit sa kanila at lumabas ang buntot, hinila siya pababa ng 2 beses. At muling inilabas. Nagpatuloy sa paglalakad sina Theseus at Newt. Umiiyak si Queenie at pinagmamasdan siya ni Jacob hanggang sa dumating ang kontrabida at sinabi sa kanya na pumunta kay Credence, hindi kay Jacob. Sinabi niya kay Queenie na sabihin kay Credence, hindi problema kung natalo ka sa laban. Muli siyang dumaan, hindi pinapansin si Jacob. Nakita ni Lally ang kriminal na nais patayin ang isa sa mga kandidato gamit ang lason sa katas. Ginamit ni Lally ang mahika upang paliparin ang katas at itinapon ito sa pinto, natunaw ito. Dito, lumapit si Jacob mismo sa kontrabida at sinabi, iwanan mo si Queenie. Isa sa mga lalaki ang nagsabi tungkol sa kanya, isa itong bearang mamamatay. Kinontrol ni Lally ang kamay ni Jacob at itinaas ito. Lumikha rin siya ng bagyo at sinimulan ang lahat ng gawain, ginulo ang mundo. Inakala ni Jacob na siya ang gumagawa nito, ngunit nakita niyang paparating ang mga tauhan ng kontrabida. Nagpadala si Lally ng hagdang papel upang akyatin niya at mabilis na tumakbo. Nilapitan niya si Jacob, kinuha siya, at inilayo sila mula sa lugar. Samantala, hinila ng maliit na Niffler ang gwardya ng bilangguan gamit ang kurbata na ninakaw mula kay Theseus upang hindi ito magising. Dinala ng Pickett ang mahiwagang wand ni Newt. Ngunit sumigaw ang gwardya. Nabuhol ang kurbata at nahulog sa lupa. Tumalon ang Niffler upang hulihin ang Pickett na nahuhulog, ngunit ang Niffler ay humahabol pala sa pera. Nagpatuloy pa rin sa paglalakad si Newt. Ang problema, naapakan ng kanyang kapatid ang isa sa mga alakdan at namatay ang kanyang parol. Lumabas ang malaking ulo mula sa likuran nila. Ngayon, nagsimula silang tumakas mula rito sa lahat ng direksyon. Patuloy itong naglalabas ng apoy at hinahabol sila, pinapalibutan mula sa bawat panig. Tumakbo sila ng tumakbo.
Patuloy silang hinahabol ng maraming buntot nito. Patuloy silang tumatakas mula sa isang lugar patungo sa iba sa mga lagusan na gumuho sa kanila hanggang sa hinila si Theseus sa bewang. Dumating ang Niffler, dala ang kanyang mahiwagang wand at ang matandang lalaki ay humahabol sa Niffler. Lumipad ang mabuting pik at dala ang mahiwagang wand patungo kay Not na hawak ang kanyang kapatid. Kinuha ni Not ang wand at hinila ang Niffler gamit ang kurbata. Bumaba ang Niffler sa likuran nila at namatay ang parol ng matandang lalaki. Hinawakan nila ang kurbata sa huling sandali at nakalipat sila sa ibang lugar. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa harap ng dating mahiwagang paaralan ni Not. Pagdating nila, nalaman nila ang ginawa ni Jacob, at naging tanyag siya sa mga bata na mahal siya. Sinabi ni Dumbledore sa kanila, "Tama ang ginawa ninyo, at masaya ako. Ngunit may problema. Ang kontrabida mismo ay tatakbo sa eleksyon dahil kay Anton Vogel." Pagkatapos, gumawa si Dumbledore ng usok upang ipakita sa kanila ang susunod na lugar kung saan gaganapin ang eleksyon, sa kabundukan ng Himalayas. Pumunta sila sa bahay ni Aber sa nayon. Nang sila ay maupo para sa hapunan, nakita ni Jacob ang espesyal na kilin. Sinabi ni Not kay Jacob na ang nilalang na ito ay espesyal at kayang kilalanin ang puso ng tao at pumipili lamang ng dalisay na puso. Ngayon, nakikipaglaro ang kilin kay Jacob at mahal na mahal siya nito. Ang nilalang na ito ay yumuyuko sa taong pinipili nito. Noon pa man, ginagamit ito upang pumili ng presidente sa eleksyon. Nakakita si Not ng mensahe sa salamin. "I want to return home." Pumunta siya upang sabihin kay Dumbledore at narinig niyang sinasabi nito sa kanyang kapatid na si Aberforth, "Ito ang iyong anak," tumutukoy kay Credence. Pumasok si Not at sinabi na may mensahe sa salamin. Alam ni Dumbledore na mula ito kay Credence at sinabi niya na ang kanyang kapatid ay nagmahal siya ng isang tao sa malayong lugar noon at hindi niya alam na buntis pala ito noong nakaraang taon. Ngayon ay nasa napakapanganib na oras si Credence dahil ito na ang kanyang katapusan dulot ng masamang enerhiya sa loob niya. Kinuha ng kontrabida ang espesyal na kilin na pinatay niya at bumaba sa tubig, binulong ang ilang salita, at muling binuhay ito na parang zombie. Nang ilabas niya mula sa tubig, nakakita siya ng bisyon na may isa pa. Galit niyang sinabi kay Credence, "Dalawa ang ipinanganak." Sagot ni Credence, "Hindi ko alam." Agad siyang inatake ni Grindelwald at itinulak sa pader, sinabing, "Ito ang pangalawa mong pagkakamali. Hindi ko hahayaan na magkamali ka pa. Ito na ang huling pagkakataon mo. Pumunta ka at dalhin ang isa pang nilalang." Ngunit ang nilalang na iyon ay nasa kay Not na. Pagkatapos, ibinababa ni Not ang kiilin sa loob ng malita upang itago ito. Pagkatapos, pumunta siya kay Bunty na naglagay ng 5 malita sa harap nila, isa ang tunay at ang iba ay peke. Ngunit dapat ay 6, hindi 5. Sinabi ni Dumbledore, "Bawat isa sa inyo ay pumili ng malita upang lituhin ang grupo ni Grindelwald." Sinabi niya kay Jacob na pumili muna at sumama sa kanya. Dalawa silang lumipat. Sumunod si Not, dala ang isang malita, pagkatapos si Lally at ang iba pa. Ito ang lugar kung saan ginaganap ang lihim na eleksyon ng mundo ng mga wizard. Sinabi ng mandiraya na si Anton Vogel na upang maging patas ang eleksyon, hahayaan nilang pumili ang espesyal na nilalang na kilin sa ilalim ng bundok sa nayon. Dumadating ang lahat ng tao upang dumalo, ngunit ang mga tagasunod ni Grindelwald ay nasa paligid at hinahabol sina Dumbledore at Jacob saan man. Sinabi ni Dumbledore kay Jacob, "Iiwan kita rito ngayon at huwag kang mag-alala, walang laman ang malita mo, hindi ito tunay." Ang natitirang grupo ay nagpunta sa iba't ibang direksyon upang makatakas sa mga tagasunod hanggang sa dumating si Theseus sa tabi ni Lally. Mabilis nilang inatake ang mga wizard at sa kanilang galing, natalo nila ang mga ito isa-isa ng madali, ngunit hindi nagtagal. Naaresto ang dalawa at kinuha ang kanilang mga malita. Sumunod na si Not. Sa kabutihang palad, dumating si Jacob at tinamaan ang dalawang tagasunod. Nang magsimula silang habulin siya, patuloy siyang tumakbo at iniwan ang malita sa kanila sa huli. Ngayon ay may 3 malita na sila. Nang buksan ang una at pangalawa, nakakita sila ng mga libro, at ang pangatlo ay puno ng matatamis. Ang mga bagay na ito ay nagsimulang dumami ng husto sa paligid. Dumating si Aberforth sa lugar para sa kanyang anak na si Credence na ngayon ay sobrang pagod na. Hinila si Jacob sa braso at nakita niyang si Queenie iyon, na paulit-ulit na sinasabi sa kanya na tumakas mula sa lugar. Ngunit hindi siya makapaniwala na natagpuan na niya ito. Sa kabila ng kanilang pag-uusap, nahuli sila sa tauhan ni Grindelwald. Sa kabilang banda, naglalakad si Not palabas sa pasilyo, dala ang kanyang malita hanggang sa may lumapit sa kanya at nagsabi, "Sumama ka sa akin sa daang ito. Dadalhin tayo nito pataas." Tinanong niya, "Sino ka?"
Sagot nito, ako ay tagasunod ni Dumbledore. Ngunit pinaghinalaan niya ito at lumabas na isa pala itong sinungaling at tagasunod ng kontrabida. Niloko siya mula sa likuran, tinamaan, at ninakaw ang malita mula sa kanya. Naghihintay sina Kama at isa pa. Dumating ang mga tagasunod dala si Kama na traidor, ngunit biglang bumaligtad si Kama laban sa kanila at tinalo silang lahat. Pagkatapos, nagising si Newt sa gitna ng mga tao at mabilis na nagsimulang tumakbo pataas. Nagsimula na ang eleksyon kasama ang nilalang, ngunit ang zombie kilin ay dumaan sa dalawang kandidato at pumunta sa kontrabida na si Grindelwald. Tumakbo si Newt at kinuha ang malita mula dito, ngunit naglaho ito. At sa wakas, pinili ng kilin ang kontrabida. Nagsimulang magdiwang ang lahat ng tao para sa kanya. Dinala ni Grindelwald sina Queenie at Jacob at sinabi, tingnan ninyo ang ordinaryong tao na ito na nagtangkang patayin ako. Nais niyang magpakasal sa isa sa atin at marami pang katulad niya. Agad niyang tinamaan si Jacob at binigyan ng sumpa, sabay sinabi sa mga tao, ngayon nagsimula ang ating digmaan laban sa kanila. Tumayo ang babaeng kandidato at pinalaya si Jacob mula sa sumpa. Dumating si Credence at nagsimulang ibunyag ang lahat, sinasabi, patay na ang nilalang na ito at siya ang gumawa nito. Lumabas din si Newt, nagtibay ang kanyang mga salita, at sinabi, sa gabing ipinanganak ang nilalang na ito, dalawa ang ipinanganak. Tinanong siya ni Grindelwald, nasaan ang ebidensya mo? Biglang dumating ang tunay na malite kasama si Bunty at naroon ang pangalawang nilalang. Nang tumingin ang nilalang sa kanyang patay na kapatid, sinabi ni Newt, paumanhin, patawarin mo ako. Hinawakan ng mandiraya na si Anton Vogel ang zombie at sinabi na ito ang tunay, ngunit namatay ito sa kanyang kamay. Kinailangan muling bumoto. Ang tunay na kilin ay dumaan at hindi pinili si Grindelwald. Bumaba ito at pumunta kay Dumbledore na paulit-ulit na nagsabi na pumili ng iba. Kaya iniwan siya nito at pumunta sa babaeng kandidato. Nang hindi pumunta ang kilin kay Grindelwald, pumatake siya. Tumayo si Credence para sa kanya at nagpasabog si Grindelwald patungo sa kanya. Ngunit parehong ipinagtanggol siya ng kanyang ama at tiyuhin. Biglang nabuhol ang kadena mula kay Dumbledore at nabasag ang blood pact. Maaari na ngayong umatake si Dumbledore kay Grindelwald at nagsimula nga silang maglaban, salitang mahika laban sa isa't isa. Patuloy na lumalakas si Dumbledore dahil siya ang pinakamalakas na wizard na naruroon. Nagtapos ang kanilang labanan hanggang sa umalis si Dumbledore. Ayaw siyang patayin, at sinabi, mag-isa ka na. Nagdiwang ang lahat para sa bagong presidente ng mundo ng mga wizard. Nang mapalibutan si Grindelwald, agad niyang tinaboy ang kanilang mga atake at tumakas mula sa lugar. Dinala ni Aberforth ang kanyang anak matapos ipaliwanag na hindi niya alam ang tungkol sa kanyang pag-iral at naging maayos ang lahat. Sinabi ni Dumbledore na nabuhol ang kadena dahil hindi siya umaatake kay Grindelwald, kundi ipinagtatanggol si Credence. Nang magsalubong ang kanilang kapangyarihan, tuluyang nabasag ang kadena ng sumpa. Sa huli, bumalik si Jacob sa kanyang buhay at pinatakbo ang kanyang tindahan ng matatamis. Naging matamis ang kanyang buhay at nagpakasal siya kay Queenie. Ito ang katapusan ng trilogy at naging parang pulot ang lahat. Magkikita tayo sa panibagong recap. Maraming salamat sa panonood. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Natrel Arellano, James Edward Birnes, Alvin Palanya, Jomar Camanian, Rose Tulip, Alan Filipintano from Lapu-Lapu City, Jerry May Calantis from Agusan del Sur, John Ray Jordilan from Bahaw Cam Sur, Junlix Nadela from City of Naga Cebu, Muhammad Frajmir from Zamboanga City, Reyeng Ada Simbajon from Maasin Iloilo, at Ronel Samil from PetOS Talamban Cebu. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.